Sinundan nilang lahat si Virian palabas, papalapit pa lamang sila sa pinto, ngunit nagulat sila sa kanilang nakita. May isang pangkat ng sugatang mga tao malapit sa portal. Lumapit si Virian sa isang sugatang sundalo at nagpasalamat sa kanyang serbisyo. Samantala, nakita ni Arthur ang isang babaeng nagdadalamhati sa kanyang yumaong mahal sa buhay. Biglang napabulala si Arthur nang marinig ang pangalang Helen. Nakita niyang lumabas sa portal ang kanyang koponan, at agad na tumakbo ang kanyang mga magulang patungo sa kanila. Tumingin sina Ray at Alice kay Helen nang may pag-aalala at tinanong kung ano ang nangyari sa natitirang mga kasama nila. Malungkot na sinabi ni Helen, na ayos naman ang mga ito. Dinala na ang iba pang miyembro ng Twin Horns sa infirmary. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa kung gaano kahirap ang lahat, at pumatak ang mga luha sa kanyang mga mata. Agad siyang niyakap nina Alice at Ray upang patahanin siya. Malungkot si Arthur sa nangyayari habang pinakikinggan ang mga payo ng kanyang mga magulang kay Helen na magpahinga sa infirmary at sasamahan nila siya roon. Ngunit biglang tumakbo si Helen papalapit kay Arthur at mahigpit siyang niyakap. Sinabi ni Arthur na tutuwa siyang ligtas si Helen at humingi si Helen ng sorry kay Arthur. Sinabihan ni Helen si Arthur na alam niya kung ano ang iniisip nito. Paliwanag niya, digmaan ay isang digmaan. Ang pinakamainam nilang gawin ngayon ay magtuon ng pansin sa paghahanap ng paraan upang maparusahan ang mga halimaw na alakrayan at ang kanilang mga alagang hayop para sa lahat ng ito, at hiniling sa kanya na huwag sisihin ang sarili. Tahimik siyang nanatili sa kanyang kinatatayuan, mahigpit na isinara ang kanyang mga labi at tinanggap na lamang ang sitwasyon. Pinanood niya kasama si Virian habang dinala ng kanyang mga magulang si Helen palayo. Tumingin si Sylvie ng malungkot kay Arthur. Nasasabihin ng kanyang mga magulang kay Helen ang tungkol sa kanilang pagbabalik sa koponan ng Twin Horns. Alam ni Arthur na matutuwa ito sa balitang yon, lalo na ngayong wala na si Adam, mas kailangan ni Helen ng suporta kaysa dati. Samantala, patuloy na may lumalabas sa portal, nakatitig ang bida sa mga sugatang sundalo nang mapansin niya si Stannard, na hawak ang kanyang tagiliran. Agad siyang lumapit kay Stannard at hinawakan ito, mahigpit niyang pinisil ang balikat nito at agad na nagtanong tungkol kay Tessa. Napangiwi si Stannard sa sakit dahil mahigpit ang pagkakahawak ni Arthur sa kanyang braso. Humingi ng paumanhin si Arthur at ipinahayag ang kanyang tuwa na buhay pa si Stannard. Nagtanong si Arthur kung nasaan ang iba pang kasamahan nito. Sinagot siya ni Stannard na hindi niya alam. Dahil matapos nilang makalusot patungo sa base, sinubukan ng Twin Horns na dalhin ang lahat ng sugatan sa ligtas na lugar. Dahil dito, hindi na niya nakita ang iba pa nilang kasamahan. Sabay nilang nilingon ang portal na may biglang lumabas dito. Lumabas mula sa portal si Caria, buhat sa kanyang likuran si Darvis. Agad na sumaklolo si Arthur at tinulungan niya si Caria, at nagpasalamat naman si Caria sa bida. Tahimik niyang pinagmamasdan kung paano sinimulang gamutin si Darvis ng manggagamot. Lumapit si Arthur kay Caria na may bitbit na isang takure para kay Caria. Nagulat siya nang tinawag siya ni Arthur at tinanong sa kanya kung ano ang nangyari kay Tessa. Hinawakan ng dalaga ang kanyang baba, tila nag-iisip, ngunit bago pa siya makasagot, biglang lumingon si Arthur sa portal. Mas marami pang mga tao ang lumalabas mula sa portal. Napansin niya ang isang pagod na Tessa na lumalabas. Napagtanto ni Arthur na tila alam ng prinsesa kung paano pumili ng tamang sandali. Nang lapitan ni Arthur si Tessa, biglang bumalik sa kanyang isipan ang sinabi ni Haring Indrath sa kanya. Na umaasa ang hari na isasaalang-alang ni Arthur ang kanyang payo, na magiging mas matalino siya kung isasara niya ang kanyang puso sa prinsesang elf. Ilang sandali tinawag ni Arthur si Tessa. Lumingon agad si Tessa nang narinig niya ang boses ni Arthur na may pagkabigla, at agad niyang sinabing natutuwa siyang makita ito. Bigla siyang niyakap ni Arthur na kanyang ikinagulat. Sinabi ni Arthur kay Tessa na may pag-alala, na lubos siyang nagpapasalamat na sa maayos siyang kalagayan. At niyakap din niya si Arthur na mahigpit. Inaanyayahan siya ni Arthur para dalhin siya sa kanyang lolo. Nang makita ni Virian ang kanyang apo, agad niya itong niyakap. Naisip ni Tessa na hindi siya nagkaroon ng sapat na oras kasama si Arthur sa kanilang maikling muling pagkikita. Ang kanyang lolo na agad siyang magtungo sa kanyang silid upang magpahinga at magpagamot. Medyo ayos naman siya, maliban sa pananakit ng kanyang mga buto. Samantala, maraming pang tao na lumalabas sa portal na sugatan. Si Caria, kasama sina Stannard at Darvis, ay mahimbing na natutulog. Lumapit si Tasha kay Stannard, at naramdaman niyang mas gumaan ang kanyang pakiramdam nang makita niyang nasa maayos na kalagayan ang kanyang koponan, at silang lahat ay ligtas.
Pagod na bumagsak ang prinsesa sa kanyang kama, na ninanamnam ang maikling sandaling ito, dahil masarap sa pakiramdam ang makabalik sa kanyang silid. Naisip niya kahit papaano, na natiling hindi nagbabago ang bagay na ito, habang nakatingin siya sa larawan kasama si Direktor Goodsky. Habang lumalalim ang gabi, naiinis si Tesha na napagtanto niyang lubos siyang pagod ngunit hindi pa rin makatulog, at umaasang gising pa ang kanyang lolo. Naglakad siya sa kahabaan ng pasilyo, ngunit biglang napahinto nang marinig niya ang boses ni Arthur. Dahan-dahan siyang lumapit sa bahagyang nakabukas na pinto at narinig ang usapan. Sinabi ni Arthur kay Virian na hindi niya maaaring itago ang bagay na ito mula sa kanyang apo, dahil kahit anong gawin nila, malalaman pa rin niya ito sa huli. Tugon ni Virian, na malalaman din niya kalaunan, ayos lang kung malaman niya ito ng mas huli, pero hindi pa siya handa para dito. Nagulat ang prinsesa kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Pinaliwanag ni Arthur kay Virian, makikinig siya sa kanya kung may sapat kang respeto na sabihin ito sa kanya, pero kung malalaman niya mula sa iba, sa tingin mo, ano ang gagawin niya? Bahagyang nainis si Virian kay Arthur, kung malalaman niya ay baka magdesisyon siyang umalis, pagkatapos ano na ang mangyayari. Ipinaliwanag ni Arthur na alam nilang pareho kung ano ang kakayahan ng kanyang apo, at kung may isang ideyang pumasok sa isip nito, mahirap na itong baguhin. Alam ni Virian kung ano ang susunod na mangyayari, dahil pagkatapos ng pagkamatay ni Cynthia, na nasawi dahil sa kasalanan ng mga halimaw mula sa Vertra, mismo rito sa kastilyo, tiyak niyang hindi ito matatanggap ni Tesha. Napamulagat si Tasha sa kanyang narinig, nabalot ng lungkot ang prinsesa habang naalala niya ang masasayang sandali kasama si Direktor Goodsky, si Cynthia, kung paano sila nagtawanan at naglaro noon. Hindi siya makapaniwalang wala na ito. Habang paalis na sila, sinabi ni Arthur kay Virian, na nasa loob lang siya ng kanyang kwarto, at ipaalam na lang sa kanya kung kailan magpapasya si Virian na sabihin ang totoo kay Tesha, ngunit hindi nila inasahan na masalubong nila si Tesha sa harapan ng pinto. Malungkot na nakatayo si Tesha sa kanilang harapan, mahina niyang sinabi na nais niyang dalhin siya kay Master Cynthia. Ilang sandali, pinuntahan nila kung saan nakahimlay si Cynthia, at tahimik sila naglalakad pababa. Biglang nagsalita si Tesha, na nagtaka siya kung bakit inilibing si Cynthia sa isang maruming at kahindik-hindik na lugar, sa piitang laan para sa mga mamamatay tao at traidor. Napatingin si Virian sa kanyang apo, ipinaliwanag na ito ang pinakaligtas na lugar na maaari nilang paglagakan sa kanya. Nang magkaroon ng tamang pagkakataon, isasagawa nila ang isang marapat na seremonya para sa kanyang paglisan. Initusan ni Virian ang gwardya na buksan ang pinto. Pagpasok nila nanlaki ang mga mata ni Tesha at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Agad siyang lumapit at lumuhad sa tabi ng kabaong. Sabi ni Virian na kaunti lamang ang nakakaalam ng pagkamatay ni Direktor Goodsky. Nang biglang nagsalita si Tesha, nakarapat dapat siya sa isang pampublikong seremonya, sa lahat ng serbisyong ginawa niya para sa kontinente, na dadaluhan ng lahat ng estudyante ng Cyrus, na minsan niyang tinuruan. Pumatak ang kanyang mga luha sa labis na pagdadalamhati, sa kanyang ginawa ay hindi nararapat siyang namahimlay sa ganitong lugar. Lumapit si Virian sinubukang pakalmahin si Tesha, ngunit agad na bumaling si Tesha nang galit sa kanyang lolo, tinatanong kung paano niya nagawang itago ang impormasyong ito mula sa kanya, kung hindi niya aksidenteng narinig ang kanilang pag-uusap, kailan kaya niya ito sasabihin sa kanya, sa ilang linggo, buwan, o pagkatapos mismo ng digmaan. Sinubukan niyang intindihin kung ano pa ang maaaring itinatago sa kanya ng kanyang lolo. Kahit gaano man siya nagsumikap upang patunayan na siya ay isang ganap ng adulto, patuloy pa rin siyang itinuturing na isang bata. Nang sumagot si Arthur na isa pa rin siyang bata, bahagyang bumaling ang kanyang paningin, hindi inaasahang marinig ang ganoong sagot. Agad na tumingin si Tesha kay Arthur, na hindi maintindihan kung paano niya yun nasabi, lalo pat alam nitong higit kanino man kung ano ang kanyang nararamdaman. Ngunit tinawag pa rin siya nitong isang bata. Sa lahat ng tao, siya pa ang nagsabi noon sa kanya. Sinasabi ni Arthur sa kanya, na kahit pa nasa harapan siya ng digmaan sa murang edad at inilalagay ang sarili sa panganib upang patunayan ang kanyang punto, hindi nito ibig sabihin na siya ay ganap ng lumaki. Pinigilan siya ni Virian, habang si Tesha ay galit na sa kanya, ngunit itinuloy ni Arthur ang kanyang pagsasalita, sinasabing sa paraang yon, hindi siya nalalayo sa isang batang nagwawala sa galit. Na kung iisipin lang niya ng kahit isang minuto, maiintindihan niya kung bakit kinailangan itago yun ng kanyang lolo,
kung paano siya mag-iisip ng mahinahon kung ang mismong pinakaligtas na lugar sa buong kontinente ay pinatay ang isang tao, habang nagngit-ngit si Tessa sa galit. Tinitigan siya ni Arthur at sinabing siya ay 17 pa lamang, ngunit agad siyang sumagot na siya mismo ay 16 lang din. Galit na sinabi ni Tessa, na kahit ang kanyang lolo, Master Alder, at maging si Master Cynthia ay hindi kailanman itinuring siyang isang bata. Sumagot si Arthur, na kung nakikita man siya ng mga ito bilang isang adulto, ito ay dahil kusa nilang napagtanto yun at hindi dahil sinubukan niyang pilitin sila. Agad na sinaway ni Virian si Arthur, sinasabing sapat na ang kanyang sinabi, ngunit hindi sumang-ayon si Arthur na dapat niyang malaman, si Tessa ay nanginginig sa galit, na hindi ito makatarungan, na nagkaroon si Arthur ng pagkakataong gawin ang anumang gusto niya. Ngunit gaano man siya magsikap, patuloy pa rin siyang ituturing bilang isang batang kailangang protektahan. Galit na sinabi ni Arthur na hindi yun totoo, pero sinabi ni Tessa, na hindi dapat niyang asahan na umakto siya na itulad siya sa kanyang kapatid. Hindi niya maaaring ikulong ang lahat ng mahal niya, ngunit agad namang nakialam si Virian sa kanilang pag-uusap, sinasabing tigilan na nila ito. Dahil dito, inamin ni Arthur na maaaring nagkamali siya. Marahil ay hindi pa handa si Tessa na malaman ang tungkol dito. Pagkatapos ng lahat ay umalis si Arthur dala ang bigat na kalooban, samantala, sinimulan agad ni Virian na pakalmahin ang kanyang apo at sinabing, sa ngayon ay mas nararapat nilang ipakita ang kanilang respeto kay Cynthia. Sa halip na magtipon ng maraming tao para sa seremonya, mas nanaisin ni Cynthia na magkaroon lamang ng pagtitipon ng malalapit na kaibigan na tunay na nagmamahal sa kanya. Sa mga sandaling yon, ay tahimik na naglakad si Arthur nang may malalim na iniisip, biglang sumugod ang kanyang mana beast, si Sylvie, at marahas na kinagat ang kanyang binti. Galit na inalag ni Arthur ang kanyang paa upang mapaalis si Sylvie. Kaagad niyang hinawakan ang kanyang mana beast sa batok, saka pasigaw na tinanong kung ano ang ibig sabihin ng ginawa nito. Napangiwi si Arthur sa inis, pilit na inuunawa kung ano ang ipinapahiwatig ni Sylvie. Sabi ni Sylvie, hindi man lang niya talaga pinipigilan na ipahayag ang kanyang iniisip, ano ang alam niya. Tugon ni Arthur, na ang sinabi lang niya kung ano ang kailangang marinig ni Tessa. Ganun ba, sabi ni Sylvie. Agad niyang binaba si Sylvie at sinabing nasabi na niya ang kailangan marinig ni Tessa, na hinayaan ni Tessa na lamunin siya ng kanyang emosyon, nang hindi man lang iniisip kung ano ang makabubuti para sa buong kontinente. Hindi niya dapat ginawa yon, hindi bilang prinsesa, at lalong hindi bilang isang sundalo. Sinabi ni Arthur na kailangan niyang gawin yon. Ngunit tiningnan lang siya ni Sylvie na may pag-alinlangan sa kanyang mga sinabi. Sabi ni Sylvie kay Arthur, na hindi dapat sinabi ni Tessa ang sinabi niya tungkol kay Ellie. Pero hindi ba siya rin ang naglalabas ng frustration tungkol sa pagpunta ng iyong mga magulang sa digmaan kay Tessa? Sa una ay itinanggi ni Arthur ang sinabi ni Sylvie, ngunit kalaunan ay umamin din siya. Dahil dito, binaling ni Arthur ang usapan kay Sylvie, tinanong siya kung ano ang kanyang sinasanay sa Aphiates. Tugon ni Sylvie, na lumalakas siya pero kumuha siya ng espesyal na kurso kung paano siya pinakamabisang aasarin. Biglang huminto si Arthur, na pinagtataka ni Sylvie at sabay sinabi ni Arthur na namimiss niya ang mas payapang mga araw. Pagkatapos ng lahat, isang alaala ang bumangon sa nakaraang buhay ni Arthur bilang si Gray. Tiningnan siya ng kanilang headmistress si Arthur, at sinabi nito na marahil, hindi siya ang pinakamahusay na tao para sa kanya, at hindi rin niya magagawang tulungan ito sa kanyang ki. Gayunpaman, kahit na mas mababa ang kanyang ki pool kaysa sa ibang bata na kaedad niya, marami pa rin siyang oras upang mabago ito. Dagdag nito na magiging isang aral sa buhay para sa kanya ang sitwasyong ito. Kung napagtanto niyang kulang siya sa ilang mga mapagkukunan, dapat niyang matutunang ipunin ang mga ito hanggang sa talagang kinakailangan. Dahil dito, nagpasalamat siya kay Headmistress Welbeck na naintindihan niya ng lubos. Tumango siya na iniisip na naintindihan ni Gray ang kanyang sinasabi. Naalala ni Welbeck ang mga puno na backpack sa balkonahe, saka siya tumawa ng may halong panunuya. Pilit na ibinalik ang usapan sa kung ano ang mas mahalaga. Noon niya nalaman na kamakailan lang, nakatanggap sila ng isang malaking donasyon na tila nagmula sa kung saan, habang si Gray ay nabigla sa sinabi ni Welbeck. Samantala si Gray ay napaisip sa kanilang ginawa at nagkukunwari na walang alam, pero ipahayag ni Welbeck na hindi na sila tatanggap ng mga donasyon. Agad na tumayo si Gray, puno ng pag-aalala, pilit na inaalam kung ano ang nangyayari. Iniisip ni Gray kung balak nilang ipasara ang ampunan. Ngunit agad itong itinanggi ni Welbeck, ipinaliwanag na hindi iyon ang kaso, sa halip,
nagkaroon lang ng interes sa kanila ang gobyerno, at mula ngayon, sila na ang magpopondo sa kanila. Nagulat si Gray nang ipahayag ni Welbeck na hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa pera. Tinanong siya kung naiintindihan na niya yun ngayon. Sa isip ni Gray, kung lumampas ba sila sa hangganan. Kadalasan kasi, nabibigo sila. Pero sa pagkakataong ito, pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga mangkukulam. Tumayo si Gray, nagumaan ang loob sa sinabi nito sa kanya at nagpasalamat. Papalabas na siya ng silid, nang biglang tawagin siya muli ni Welbeck. Bago siya tuluyang makaalis, tinanong siya kung paano ang pakikitungo ni Cecilia sa kanila ni Nico. Napaisip si Gray, na maliban sa mga maliliit niyang aksidente, masasabi niya unti-unti na nilang nakilala siya. Nang tanungin siya ni Welbeck tungkol kay Cecilia, kung nagsalita na ba ito sa kanya kahit isang beses, agad niyang sinagot na hindi pa, ni minsan. Sinabi ni Welbeck na may pagkadismaya, na taos-puso niyang inaasahan na ipagpapatuloy ni Gray ang kanyang pagsisikap na ilabas si Cecilia mula sa kanyang sariling mundo. Kung may sino mang makakagawa nito, walang duda na silang dalawa yun. Dahil dito, nagtanong si Gray na kung bakit ganoon na lang ang pagsusumikap nitong paglapitin silang dalawa na maging kaibigan si Cecilia. Ngumiti si Welbeck bilang tugon, saka agad na tumayo. Ipinaalala niya kay Gray na ito ang kwentong nais niyang si Cecilia mismo ang magkwento sa kanya. Sinimulan ni Gray na sabihin ang tungkol kay Cecilia, na mukha naman itong normal, ngunit tila kinatatakutan siya ng lahat dahil sa kanyang ilang mga aksidente, pero sila ni Nico ay hindi natatakot sa kanya o ano paman. May ilang kabataan ang napunta sa klinika dahil sa kanya. Sa tingin niya, mas mabuting malaman pa nila ang tungkol sa kanya upang matulungan siya. Sinabing ni Welbeck kay Gray, na hindi mahalaga kung gaano karami ang malalaman niya tungkol kay Cecilia, dahil siya pa rin ang mas nakakakilala sa sarili niya. At kung may hindi alam si Cecilia ay matutuklasan niya ito sa sarili niyang paraan, hindi trabaho ni Gray ang tumulong sa kanya, kundi ang maging kaibigan. Idinagdag niya na kapag kailangan ni Cecilia ng tulong, siya mismo ang hihingi nito. Sumalo daw si Gray bilang pagsang-ayon at tinawag niya itong bilang mama. Tiniyak na matatandaan niya ito. Tinaman niya si Gray na may ngiti, na Headmistress Welbeck ang itawag sa kanya. Habang naglakad si Gray sa pasilyo ng may malalim na pag-iisip, nang bigla siyang tawagin ng mga kasamahan. Masisiglang mga bata ang pilit na hinihikayat siyang makipaglaro sa kanila. Kumindat si Gray sa kanyang mga kaibigan at napabuntong hininga ng may ginhawa. Nagsimulang naglaro sila Gray, sinubukan siyang huli ng bata pero nakaiwas siya. Tumakbo siya sa paligid ng iba pang mga bata, at sinubukan din siyang huli ng ibang mga bata. Ngunit madali lang niya itong naiiwasan. Habang ang mga bata ay nahihirapan sa kanilang ginagawa, tumalon ng isang bata patungo sa kanya. Sinabihan niya ito na kailangan niyang magsikap pa ng higit pa kaysa dyan. Agad na hinuli ni Gray ang bata, na magandang pagtatangka ang kanilang ginawa, pero 5 taon pa kayong bata para talunin ang lakas ni Gray, habang ang mga bata ay naiinis sa kanya dahil hindi patas dahil masyado siyang mabilis. Tumugon si Gray na tanging mahihina lamang ang naghahanap ng dahilan kapag natatalo, at hinikayat niya ang mga bata para umalis, dahil may iba pang nangangailangan ng kanyang lakas. Masaya na umalis ang mga bata, at ipinangako na mahuhuli siya sa susunod na pagkakataon. Napansin ni Gray na may lumabas na tabla mula sa sahig. Lumapit siya rito. Iniisip niya tila mas mabilis na sisira ang mga bagay sa bahay nitong mga nakaraang araw. Inisip niyang abala si Headmistress Welbeck sa mas mahalagang bagay, na dapat siyang tumulong sa isa pang inspeksyon ng bahay. Biglang sinipa ni Gray ang pinto ng malakas at nakita si Nico na nagtitirintas. Ipinaalam niyang dumating na ang makapangyarihang Gray, ngunit nainis si Nico sa kanya at inutusan siyang isira ang pintuan sa likuran niya. Tiningnan ni Gray ang ginagawa ni Nico nang may pagtataka, hindi maintindihan kung kailan ito natutong magtirintas. Sinubukan ni Gray na abutin ang isang guwantes upang alamin kung ano ito, ngunit biglang hinawakan ni Nico ang kanyang kamay. Agad na nagulantang si Gray, nakakaramdam ng tila kuryente. Napatingin si Gray sa kanyang kamay nang may gulat, hindi maunawaan ang nangyari. Ngumiti naman si Nico habang tinititigan ang guwantes at sinabing, huwag kailanman maliitin ang kapangyarihan ng pagtitirintes. Tiningnan ni Nico ang kanyang guwantes nang may pagmamalaki, napansin niyang elegante ito. Matapos ang kanilang engkwentro sa mga maton, napagpasyahan niyang humanap ng paraan upang protektahan ang sarili. Tinitigan ni Gray ang guwantes nang may pagkainis habang ipinapaliwanag ng binata na nagsulat siya ng ilang tala tungkol sa mga materyales na kayang daluyan ng ki.
Ang guwantes ay gawa sa microfiber na may kakayahang magsagawa ng ki sa isang tiyak na antas. Ipinaliwanag ni Nico na may maliit na bato itong natahi sa loob, na siyang gumagamit ng kanyang enerhiya. Kapag may hinawakan siya, ang mga microfiber ay lumalawak at tumatagos sa mga kalamnan ng kalaban. Sinabi ni Gray na may pagtataka, na kung bakit hindi pa inaampon ng isang matipuno at matalinong tulad niya, bagaman tila hindi naman nagmamadali si Nico. Tinitigan ni Gray ang kanyang kaibigan ng may pag-aalala, lalo na nang sabihin itong ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay pamilya. Napagtanto niya na wala siyang alaala tungkol sa kanyang mga magulang, mabuti man o masama, habang si Nico naman ay galit sa kanyang mga magulang. Minsan, naisip niya na mas maswerte pa siyang walang maalalang kahit ano. Napansin ni Gray na napakakomplikado ng guwantes, ngunit nagtataka siya kung bakit hindi na lang natutong lumaban si Nico, tulad niya. Sumagot si Nico na hindi siya naturuang lumaban, at kailangan niya ng mga laruan tulad nito, dahil hindi tulad ng iba. Wala siyang instinct ng isang primitibong mandirigma. Kung sasabihin niya, ang kanyang reflex ay nasa pagitan ng isang tamad at isang pagong. Habang iniisip ni Gray ang dalawang hayop, sinabi niya kay Nico, bagaman epektibo ang guwantes pero panandalian lamang ang tulong nito. Tugon ni Nico, mahal pa rin ang microfibers at sa kanyang opinyon, mabilis itong nauubos. Ginamit niya ang bahagi ng perang nakuha niya mula sa pagbenta ng alahas para sa mga materyales. Nagtanong si Gray, na kung paano niya naibigay ang natitirang pera sa direktor. Sumagot si Nico na may kakilala siyang tumulong sa kanya. Ipinaliwanag ni Nico na ang kanyang kaibigan ay nagbigay ng donasyon kay Headmistress Welbeck kapalit ng 1% na pangiwi si Gray sa ginawa ni Nico. Dahil dito nagtanong si Gray sa kanya, na sa pagitan ng kanyang paglulustay at ng porsyento, gaano karami talaga ang napunta sa ampunan, kung kalahati na lang ba sambit ni Gray, habang tumawa si Nico. Tugon ni Nico na wala siyang pagpipilian dahil hindi kailanman tatanggapin ni Olivia ang kanilang pera nang walang tanong. Bigla siyang kinurot ni Gray at pinaalala kay Nico na tawagin siya ng Headmistress Welbeck habang napailing si Nico sa sakit. Sinabi ni Gray sa kanya na hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa pera dahil sasagutin na ng estado ang mga pangunahing gastusin ng ampunan. Nang narinig yun ay kumislap ang mga mata ni Nico at nagtanong kung pwede na niyang gastusin ang lahat ng maduming pera sa microfibers, na pangiwi si Gray sa ideya. Kaya agad na tumawa si Nico at sinabing nagbibiro lang siya. Agad niyang iniabot ang isang libro kay Gray at sinabi na binilhan niya ito ng ilang libro gamit ang sukli. Natuwa si Gray sa binigay ni Nico na libro, at sinabi niya na itong dakila at marangal na Ginoo ay patatawarin siya sa kanyang walang kwentang biro. Nagulat sila nang sumigaw si Cecilia sa kabilang kwarto. Nakatitig si Gray sa kanyang kaibigan na nag-alok na suriin ito. Sinabi ni Gray na napakapanganib nito, at naalala niya kung ano ang nangyari sa voluntaryo na sinubukang pakalmayin siya. Napansin ni Nico na hindi niya man lang malapitan si Cecilia, at bukod pa rito, sinabi niya na dapat nilang isaalang-alang na siya ay parang isang oso. Hindi niya kayang basta na lang umupo at hintayin na himatayin si Cecilia, at hindi niya rin maisip kung gaano ito kasakit para sa kanya. Bumulong si Gray sa kanyang kaibigan na malamang ay gusto niya si Cecilia, at agad na napangiwi si Nico na namumula ang pisngi. Biglang nagalit si Nico na hindi ito kailanman nangyari, at hindi pa niya ito lubos na kilala. Iniisip lang niya na maganda lang talaga si Cecilia, dahil dito napapayag niya si Gray na tingnan nila si Cecilia. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalakad nakaramdam sila ng mabigat na presyon. Nagulat si Gray nang nakita niya si Randall sa harap ng pinto. Hindi maintindihan ni Nico kung bakit nakatayo lamang ang mga tao roon at walang sinumang tumutulong. Agad na inagaw ni Gray ang guwantes ng kanyang kaibigan at may gustong subukan. Biglang sumugod si Gray at pinigilan siya ni Nico. Iniisip ni Gray na hindi ligtas na makalapit si Randall kay Cecilia dahil sa makapal na aura. Pinilit niyang makapasok sa pagitan ni Randall at ng babae, at nakita niya si Cecilia na napapalibutan ng asul na aura. Napangiwi siya dahil sa malakas na daloy ng enerhiya. Napagtanto niyang kakaiba si Cecilia sa iba pang mga gumagamit ng ki, habang ang pinakamagagaling na nagsasanay ay makakalikha lamang ng mahinang pag-ihip ng hangin. Si Cecilia ay nakapagpalibot ng enerhiya sa kanyang sarili, ngunit hindi niya ito kayang kontrolin. Gaya ng ipinaliwanag ng headmistress na sa kahit kaunting emosyonal na pag-udyok, sumasabog ang kanyang enerhiya. Bagamat maraming gumagamit ng naturang kapangyarihan ang itinuturing ito bilang biyaya mula sa Diyos, naisip ni Gray na para sa isang batang tulad ni Cecilia, ito ay isang sumpa.
Nagpasya si Gray na lumapit sa kanya sa kabila ng malalakas na agos ng enerhiya. Binalaan siya ni Cecilia na lumayo, ngunit mabilis siyang tumakbo papalapit sa kanyang kama. Habang malapit na siya, ay bigla siyang nasugatan, nang sumigaw si Cecilia na maaari siyang masaktan kung magpapatuloy siya. Pero iniabot ni Gray ang kanyang may guwantes na kamay upang tulungan siya. Iniabot din ni Cecilia ang kanyang kamay bilang tugon. Nang mahawakan nila ang isa't isa, isang matinding electric shock ang naganap. Biglang bumagsak si Cecilia sa kama ng walang malay. Habang tinitingnan ni Gray ang guwantes, iniisip niya na kaawa-awa dahil ang maliit na bagay na ito na lang pala ang kailangan para maubos ang kanyang key. Pagkatapos ng lahat, ay mabilis na tumakbo si Nico sa loob habang walang malay ang dalawa. Natapos ang alaala na yun, dahil may kumatok sa pinto ni Arthur. Nakikiusap na gumising na ito. Sa mga sandaling ito, mahimbing na natutulog si Arthur kasama si Sylvie. Biglang dumating ang isang Lance, at nagulat ang kasambahay na may pag-alala. Dahil dito, nagmamakaawa ang kasambahay na kailangan niyang maligo at maghanda para sa pagtatalumpati ni Komandante Virian. Gayunpaman, pinalayo siya ng isang Lance, na siya na ang gigising sa kanya. Sa isang iglap, sumabog ang pinto, dahilan upang agad na gumising si Arthur at nakahanda ng umatake. Nang nahimasmasa na si Arthur, sinabi niya na isang hindi kanais-nais na makita niya muli si Baron. Sabi ni Baron na nakikita niya may mga bagong tricks siyang na natutunan. Sabi ni Arthur na may inis na kung alam ba niyang hindi marangal ang pag-atake mula sa likuran. Tumugon si Baron na nasa kalagitnaan sila ng digmaan, kaya walang ganitong mga alituntunin. Dahil dito, sinabihan siya ni Baron na magpalit na siya ng damit, dahil hinihintay na siya ng iba pang miyembro ng Lance malapit sa teleportation gate. Napabuntong hininga si Arthur, na pagtanto niyang simula nang mangyari ang insidente kay Lucas, lumala ang relasyon nila ni Baron. Alam ni Arthur na siya at si Baron ay hindi maaaring mapalitan, at sa kabila ng kanilang hindi pagkakaunawaan, wala na itong halaga ngayon, lalo na't nakataya ang kapalaran ng kanilang kontinente. Habang nabahala ang kasambahay sa paulit-ulit sa paggising kay Arthur, at si Arthur ay nakaramdam pa ng antok, biglang dumating ang tatlong kasambahay. Sinabing natanggap na nila ang pahintulot mula kay Komandante Virian upang pabilisin ang proseso ng kanyang paghahanda. Sinabi ng isang kasambahay na kung wala siyang ganang maligo ng mag-isa, ikalulugod niyang tulungan siya. Agad na umayaw si Arthur, na tiyak namang nais niyang siya mismo ang maligo. Nagdala ang ibang kasambahay ng isang cart papasok sa silid. Sinasabi sa kanya na pagkatapos niyang maligo, kailangan niyang isuot ang kasuotang pandigma. Ipinaliwanag sa kanya na si Lord Alder mismo ang naghanda ng kasuotan para sa espesyal na sandaling ito. Samantala, habang naghahanda na ang lahat sa isang pagtitipon ukol sa nalalapit na digmaan, at ang talumpati ni Komandante Virian. Sa kabilang dako, inayos ni Priscilla ang kwelyo ni Blaine, sinusubukang pakalmahin ang kanyang asawa upang hindi ito masyadong mag-alala. Sinabi ng hari kung bakit napili ni Komandante Virian na magtalumpati sa Eddystone, gayong halos nasa dalampasigan na nila ang mga teroristang Alacrian. Nagtataka ang reyna na pagkatapos ng lahat, yun mismo ang dahilan kung bakit nila nilisan ang kanilang kastilyo, habang tinitingnan niya si Virian. Biglang dumating ang hari ng elf na si Alduin at sinabi niya kay Haring Blaine, na tunay ng isang pabigla-biglang desisyon, ngunit naniniwala siyang ginawa ito upang bigyang inspirasyon ang mga taong magtitipon. Umaasa si Commander Virian na makikita ng madla ang kanilang hukbo bilang mas mabagsik at nakatatakot ng malapitan, higit pa kaysa sa kanilang mga barko mula sa malayo. Dagdag pa ng reyna, na sa pagtitipon ng lahat ng mga Lance nasa likuran nila, nakatunghay mula sa itaas, sigurado siyang makakamit ng commander ang reaksyong nais niya. Tugon ni Haring Blaine, na sana nga, maaaring ito na ang tunay na hampas na magtatakda ng takbo ng digmaang ito. Bigla silang napalingon lahat, nang sinabi ni Virian na kung sino ang sa wakas ay nagpasya ng magpakita. Dumating si Arthur sabay binati niya ang mga hari at reyna ng kontinente, na matagal na sila hindi nagkita, tugon ni Arthur. At napansin ni Mariel na lumaki na siya, gayunpaman, sumagot si Arthur na ang paglaki ay darating sa natural na edad. Si Blaine ay ngumiti kay Arthur at sinabing mayroon pa siyang panahon upang hindi lamang lumaki kundi maging mas malakas rin, isang katangiang kinakailangan ng isa sa kanyang pinakamahuhusay na sundalo. Sumagot si Arthur habang nakikinig ang hari, na sa kabila ng kanyang pinagmulan at lahi, sa isang digmaan ng ganoong saklaw, itinuring niya ang kanyang sarili bilang isang sundalo ng hari sa buong kontinente.
Naputol ang kanilang kwentuhan nang biglang bumati ang matandang lalaki na natuwa sa kanilang pagkikita ni Arthur at ipinakilala ang sarili bilang ang bagong kinatawan mula sa mga duwende na si Rhodies. Nagkamayan sila at sinabi ng matanda na marami na siyang nalaman tungkol kay Arthur mula sa mga liham ni Elijah. Si Rhodies, na may kalahating nakadilat na mata, ay kinilala siya na naging tagapag-alaga siya ni Elijah mula pa noong sanggol ito. Malungkot na sinabi ni Arthur na wala siya doon para iligtas siya, at labis siyang humihingi ng paumanhin. Hinawakan siya ng matanda sa kamay, na hindi yun kasalanan niya, sapagkat si Elijah ay palaging parang pang-akit ng kapahamakan. Tugon ni Arthur, na si Elijah ay matalik silang magkaibigan, at nangakong ibabalik niya si Elijah. Tumango si Rhodies bilang pasasalamat. Malakas na sinabi ni Virion na maghanda na ang mga lances. Kapag dumating ang oras, magbibigay ng hudyat ang tagabantay ng tarangkahan. Sabi ni Sylvie na gusto niyang magkaroon ng mas maraming oras kasama si Rhodies, kung pwede, na magiging maganda ring malaman kung paano si Elijah noong kabataan niya. Samantala, nagtataka si Arthur kung paano nga ba napunta si Elijah sa Darv, gayong pinalaki siya ng isang taong napakataas ang katayuan, nang biglang may nagsalita sa likuran ni Arthur, lumapit siya at iniabot ang kanyang kamay na may ngiti. Sinasabing nagkita na sila noon. Pagkatapos, nagkamayan silang dalawa at nakaramdam sila ng awkward sa kanilang paligid. Ngumiti ang dalaga at sinabing ikinagagalak niyang sa wakas ay makilala siya. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Aya Griffin at sigurado siyang magkakasundo sila. Dahil dito, napansin ni Sylvie na mabait si Aya, ngunit napansin ni Arthur na ang kanyang aura ay nagsasabing kabaligtaran. Lumingon si Arthur nang biglang nagsalita ulit sa kanyang likuran at sinabi na nakikita niyang maayos ang naging resulta ng kanyang pagsasanay. Dahil nalampasan na ni Arthur ang unang yugto ng Silver Core at nasa gitnang antas na rin siya sa Silver Core. Tugon ni Arthur, malayo pa ang kanyang lalakbayin kung nais niyang marating ang puting yugto. Sinabi niya na hindi ganoon kahaba ang landas na kanyang tatahakin tulad ng kanyang inaakala. Nagulat si Arthur nang narinig niya ito. Agad na narinig ang isang utos para sa mga mandirigma na pumasok sa portal, habang si Sylvie ay natuwa din sa kanyang narinig, at sinabihan siya ni Arthur na may kakaiba siyang kahulugan ng kasiyahan. Paglabas nila sa portal ay bumungad kay Arthur ang nakakasilaw na liwanag. At ang karamihan ng mga tao ay nagdiwang habang nanunood sa mga screen ang pagdating ng mga hari at reyna sa kanilang kontinente. Habang nasaksihan ni Arthur ang mga pangyayari, iniisip niya na matagal na siyang hindi humarap sa ganito kalaking madla. Biglang lumapit ang kasambahay sa kanya at tinawag siyang general, na maghanda na siya sa sinyas ni Virion. Nagulat si Arthur na tinawag siyang general, habang naghahanda na si Virion sa kanyang mga talumpati. Sinabi ni Virion na marami sa kanila ang nakatawid na sa mahabang daan upang makarating dito, at labis siyang ipinagmamalaki sila. At ipinahayag niya na ang kanilang mga pinuno ay nasa likuran niya. Ang mga taong ito ang nagprotekta sa kontinenteng ito sa loob ng maraming dekada at patuloy na ipagtatanggol ito sa hinaharap. Pero ang mga hari at reyna ay hindi ang mga taong patuloy na isinusuong ang kanilang buhay sa harapan ng digmaan. Itinuro niya ang mga lances na nakatayo sa likuran niya, at sinabi na nais niyang tulungan silang lahat upang batiin ang matatapang na general na isang lances ng Dikaden, at sinigaw ng mga tao ang mga lances. Tinaas ni Virion ang kanyang kamay para patahimikin ang mga tao, at patuloy siya nagsalita na nasa panahon sila ng digmaan. Kalahati ng mga lance ay wala rito, at hindi yun isang pagkakamali. Nasa larangan sila ng labanan habang tayo'y nagsasalita. Noong una, nangako tayo na ang titulong lance ay hindi mawawala dahil sa lahi o katayuan. Ito ay nakakamit sa pamamagitan ng pagsisikap, talento, at lakas. Ngayon, isang bagong panahon ang sumisikat, at may isang bagong bayani na sasama sa kanilang hanay. Kasabay nito, binati ni Virion ang bagong kasali sa lance na si Arthur Lewin. Dahil dito naghiyawan ang mga tao at nagpalakpakan sila para batiin si Arthur bilang bagong lance. Lumapit si Arthur kay Virion na walang alam sa mangyayari, kaya tiningnan niya si Virion na may pagkainis dahil napagtanto niyang ito ang kanyang ideya. Tinanong siya ni Virion kung bakit siya ay nagagalit. Tugon ni Arthur na kung iba ang nasa likod nito at hindi siya, siguradong magagalit siya. Ngumiti si Virion na may pang-aasar na mabuti kung ganoon. At hinimok siya ni Virion na ipagpatuloy ang kanyang pagngiti at pagwagayway ng kamay upang makita siya ng mga tao sa malaking screen sa kanilang likuran. Dagdag pa ni Virion
na hindi ba talaga niya sinasadya na may inihandang siya ng mga talumpati tungkol sa nalalapit na digmaan, habang tinitingnan niya si Virian na may pagkainis, kung nagbibiro lang ba ito. Sabay sabing hindi man lang siya handa sa opisyal na pagpapakilala sa kanya, lalo na sa pagbibigay ng isang talumpati. Tumugon si Virian, na hindi niya nais na maghanda siya. Sila ang iyong mga tao at lumaki siyang kasama nila. Mas bukas at may higit na empatiya silang nakikinig sa kanya kaysa sa isang taong lamaking inalagaan bilang marangal. Ipinapahayag niya ang kanyang tiwala kay Arthur, sabay hinimok siyang maging tapat sa kanyang sarili at makipag-usap sa kanila. Dahil sila ang kanyang mga tao, masiglang nagdiwang ang mga tao, at habang nag-aantay sa kanyang sasabihin. Si Arthur ay inihanda na niya ang kanyang sarili sa kanyang talumpati. Muli niyang pinasalamatan ang lahat sa kanilang presensya sa araw na ito. Sa kabila ng kanyang murang edad, marami na siyang nabasang aklat tungkol sa kasaysayan at ekonomiya ng kanilang kontinente, na wala sa alinmang aklat ang nagsabi kung saan nagmumula ang katapatan ng mga mamamayan sa kanilang bayan. May ilang aklat na nagmungkahi na ito ay likas na pagkakaakit sa sariling lupain. Ipinaliwanag na ayon sa isang may akda, mayroong tinatawag na trickle-down effect. Ang epektong ito ay nagsisimula sa mga pinunong nagtitiyak sa kaligtasan at kagalingan ng kanilang nasasakupan, at nagtatapos sa mga magulang na pinapakain ng kanilang mga anak, hanggat nananatili ang daloy ng katiwasayan, nagmumula raw ang likas na katapatan sa bayan. Ibinahagi niya ito sa kanila dahil hindi siya sang-ayon sa pahayag na yun. Mas nais niyang paniwalaan na ang katapatan ay hindi isang kalkuladong desisyon lamang ng mga mamamayan, na hindi ito nagmumula sa utos ng mga pinuno o sa hatol ng lugar ng kapanganakan, kundi sa malayang pagpili. Namangha ang mga pinuno ng kontinente kay Arthur habang ipinapaliwanag niyang ang katapatan ay dapat nagmumula sa sariling pagpapasya, pinatatatag ng suporta ng pamilya, kaibigan, at kapwa mamamayan, pati na rin ang pangakong protektahan ang isa't isa at sabay na umunlad. Idinagdag niyang maaaring may kayabangan sa pagtatangkang bigyang kahulugan ang salitang katapatan, dahil bawat isa ay may sariling pananaw at ipinapahayag ito sa kanya-kanyang paraan. Isang bagay ang tiyak na mas payak ang katapatan noong mas simple ang panahon, mas madaling tanggapin ng isang hari kapag busog ang mga anak at maunlad ang lupain. Sa panahon ng digmaan, mas madaling magbuklod kung sigurado na ang tagumpay. Dahil dito, hindi magiging mas madali, at ang kanilang katapatan sa bansa at sa buong kontinente ay susubukin. May pagpipilian ang mga tao, mamatay kasama ang kanilang bayan o umasang mabuhay kasama ang mga kaaway. Ang katotohanang nandito siya ngayon ay nagsasabi na ang kanyang pasya, at hindi ito dahil lamang sa pagiging isang simpleng na lance. Ang kanyang katapatan ay hindi nabili, ngunit hindi rin ito isang bagay na ibinigay niya ng walang pag-iisip. Ang kanyang katapatan sa kontinente at sa lahat ng nilalang dito ay hinubog noong siya ay lumalaki sa nayon. Naalala niya kung paano siya tumawa ng husto kasama si Elijah. Naalala niya ang masasayang sandali kasama ang grupo mula sa komite ng disiplina noong siya ay isang adventurer. Naalala niya rin niya naging estudyante at naging guro. Ngayon, ang kanyang katapatan ay mapapatunayan sa pamamagitan ng kanyang ranggo bilang isang lance. Alam niya na may mga pagkukulang ang Dekiden at ang kanyang mga pinuno, pero walang sino man ang maaaring magsabi na hindi nila sinubukan, at ang pagkakaisa ng tatlong kaharian ay isang bagay na hindi pa maiisip ilang henerasyon lamang ang nakalipas. Na kung paano isinantabi ng mga pinuno ng tatlong lahi ang kanilang pagmamataas at pagkakaiba upang magkaisa, magbahagi ng yaman, at pagandahin ang buhay ng lahat ng naninirahan sa lupain ito. Idinagdag niya na bagaman mananatili ang diskriminasyon, ang lupaing kanilang tinitirhan ay pag-aari nilang lahat. Ngunit sa labas ng lungsod, naghihintay ang isang hukbong kaaway. May mahigit 100 barko na papalapit sa kanilang baybayin, na mayroon silang pagpipilian na isaayos ang lahat sa pamamagitan ng mga pinuno ng naghaharing pamilya o ipagpatuloy ang digmaan sa mas mapanirang antas. Handang isakripisyo ni Commander Virian ang kanyang buhay upang protektahan ang kontinente, ngunit umaasa pa rin siyang may ibang paraan. Pero mas pipiliin niyang lumaban at mamatay ng may dangal para sa bansang minamahal niya kaysa umasa sa pangako ng kanilang mga kaaway, isang pangakong maaaring hindi nila tuparin. Pero hindi niya kayang magsalita para sa lahat ng nasa kontinente. Ang tanging bagay na masasabi niya ng may buong katiyakan ay ang lahat ng naroroon ngayon ay handang lumaban hanggang sa kanilang huling hininga upang ipagtanggol ang Dekiden mula sa mga nangahas na sumakop dito. Ang pamilya ni Arthur ay ipinagmamalaki ang kanilang anak, at habang ang mga tao ay nabuhayan ng loob sa mga sinabi ni Arthur,
at malakas nilang isinisigaw na long live Decadent na paulit-ulit. Nagsimulang maglabas ng lilang liwanag si Sylvie sa ilalim ng masigabong palakpakan ng mga tao. Napatingin si Arthur sa gilid at napansin ang liwanag na yun. Isang itim na pakpak ang pumagaspas, lumiwanag ang mata ni Sylvie sa dilaw, at agad na umungol ang itim na dragon. Tinitigan ni Arthur si Sylvie na may pagtataka, pagkatapos napalitan ng ngiti habang patuloy ang hiyawan ng mga tao. At pinagmamasdan nila Virian at Arthur ang mga tao na puno ng pag-asa, bago nagsimulang lumisan ang lahat. Masaya si Sylvie, na nagtanong kung tama ba ang kanyang ginawa kanina. Pinuri siya ni Arthur, dahil sa pamamagitan ng kanyang ipinamalas, na ipadama niya sa lahat ang tunay na diwa ng kanilang paninindigan. Tinawag siya ni Curtis at Prinsesa Kathleen. Sinabi ni Curtis na ang huling bahagi ng kanyang talumpati ay talagang kamangha-mangha, at binanggit ng prinsipe na narinig niya ang tungkol sa pagbabagong anyo ni Sylvie bilang dragon nung sinalakay ang paaralan. Gayunpaman, natuwa siyang makita itong muli. Tinanong siya ni Prinsesa Kathleen kung pupunta ba siya sa pagtitipon para sa mga maharlika sa lungsod. Hindi, ang tugon ni Arthur dahil may iba pa siyang dapat daluhan ibang event. Pagkatapos ng mahabang talumpati ni Arthur, habang papalubog ang araw ay nagsasagawa ng seremonya ng libing ang kanyang pamilya para kay Adam, at kasama ang mga twin horn. Sinabi ni Ray na hindi niya malilimutan kung paano siya tinulungan ni Adam na iligtas ang kanyang pamilya mula sa mga bandido noong hindi pa isinisilang si Ellie. Matagal na mula noong huli siyang lumaban kasama ni Adam, at naalala niya ang panahong iniisip niyang hindi ito nagbago. Mataas pa rin ang tapang, padalos-dalos, sobrang daldal, pero totoo pa rin, may pangarap, at unang-una sa katapatan, pero nagkamali siya tungkol kay Adam. Nang muli niyang makita ang matagal niyang kaibigan matapos ang napakaraming taon, hindi niya mapigil ang balikan ang masasayang nakaraan. Pero maling manatili sa lumipas na panahon, at hindi niya alam kung gaano kalaki ang pagbabagong pinagdaanan ni Adam, kung paano ito lumago bilang isang mandirigma, isang tao, isang tagapagtanggol, at isang kaibigan. Alam niyang hindi bibitawan ni Adam ang kanyang mga pangarap, kahit wala na ito sa kanila. Hindi siya kailanman mapakali, susuungin niya ang lakas at alab na lampas pa sa pisikal na mundo. Alam niyang yun din ang gugustuhin ni Adam para sa kanila. Pinagpahinga niya ito ng mapayapa at nagpaalam sa matagal ng kaibigan, sinabing magtatagpo silang muli balang araw. Habang tahimik lang si Arthur at puno ng lungkot, dumating ang twin horn at nagpasalamat sa kanyang pagdating. Ngumiti si Burden at binati niya si Arthur sa pagkamit ng ranggo bilang isang lance at humingi ng paumanhin na hindi siya nakaabot sa kanyang talumpati. Yumakap si Angela kay Arthur, sinabing ipinagmamalaki siya ng lahat. Biglang dumating si Virian sa libing, lumapit si Arthur sa kanya at sinabi na hindi niya dapat pinalampas ang opisyal na pagtitipon sa lungsod ng Eddiston upang makapunta rito. Ang pahintulot na gawin ng libing dito ay sapat na. Tugon ni Virian, siya mismo ang nagdesisyong pumunta rito. Bukod pa roon, narito rin ang lahat ng reyna at hari sa kontinente, at hindi nila ito palalampasin. Naging masaya si Arthur dahil sigurado siyang magiging masaya si Adam tungkol dito. Pinagsisisihan ni Virian na hindi siya nakahabol pagkatapos ng talumpati para dito. Alam niya hindi ito ang tamang oras, pero may isang bagay pa siyang kailangang pag-isipan niya sa lalong madaling panahon. Iniabot ni Virian ang isang barya at sinabing ibinigay ito sa kanya ni Alduin matapos ang pagkamatay ni Aaliyah. Nagtanong si Arthur na kung ito ba ang artifact ni Aaliyah na mayroon din ang lahat ng mga lances. Ngumiti si Virian at sinabing ito ngayon. At kung babuhusan nila ito ng kanilang dugo, maaari nila itong ma-activate. Sa sandaling yun, ibinibigay niya ito bilang pagpapalakas na mag-aangat sa lahat ng iba pang mga lance sa White Stage. Alam ni Virian hindi siya isang elf, ngunit magiging isang malaking karangalan pa rin ang pagsilbi bilang lance sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ipinaalala niya kay Virian na lalaban siya para sa kanya. Kahit na wala ang koneksyon na ito, alam niyang maaaring pagsisihan niya ito sa hinaharap, ngunit tumanggi siyang tanggapin ito. Hindi niya kailangan ng tulong upang maabot ang White Stage at gagawin niya ito na mag-isa. Nagtaka si Arthur kay Alder na para bang nasa anino lamang siya sa buong oras. Sinabi ni Alder na iyon ang kanyang tungkulin. Sabay kinuha niya ang artifact, ipinaliwanag ni Alder na ang artifact ay maaari nitong bigyan siya ng napakalaking tulong, ngunit lubos din itong mababawasan ang kanyang mga pagkakataon para sa higit pang paglago. Inirekomenda niyang gamitin ito ng lahat, lalo na sa mapanganib na panahong ito. Napansin ni Alder na kakaiba ang kaso ni Arthur,
Bukod sa kanyang pambihirang talento, dumadaloy rin sa kanyang mga ugat ang dugo ng dragon ni Sylvia, at ang makapangyarihang kalooban ng ina ni Sylvie ay nakatago sa kanyang mana core. Maaari itong maging isang sagabal sa ngayon, ngunit isang kalamangan sa hinaharap kung siya ay makaliligtas. Tiningnan ni Arthur ang artifact, umasa sila na dumating agad ang hinaharap na iyon. Samantala, pinagmasdan siya ni Virian, at tinanong siya kung handa na siya para sa digmaan. Sumagot si Arthur na hindi pa siya handa pero wala siyang planong matalo sa mga walang hiyang Vritra. Pagkatapos ng libing, nagpaalam na ang magulang ni Arthur papunta sa lugar ng digmaan. Naisip ni Arthur na ngayon lang nila tunay na nakita ang kamatayan, kung paano nito kinukuha ang isang taong mahal nila. Napagtanto niya na bawat pagkamatay ay isang paalala sa lahat na protektahan ang mga mahal nila sa buhay. Makalipas ang ilang sandali, nalugmok si Arthur sa pag-iisip sa kahihinatnan na digmaan. Lumapit si Sylvie sa kanya at sinabing hindi ito ang tamang oras para makipagtalo bago maghiwalay. Tugon ni Arthur, na tuwing sinusubukan niyang lumakad pasulong, pakiramdam niya ay bumabalik siya ng 2 hakbang. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi nila pinakinggan ang kanyang payo. Wala naman siyang maling sinabi. Sa madaling salita, na sinabi niya sa kanila na humanap ng isang liblib na lugar at magtago. Sabi ni Sylvie, napatitig siya kay Sylvie, na hindi yun ang mga salitang ginamit niya. Nag-react si Arthur nang sinabi ni Sylvie, na yun ang gusto niyang ipaintindi sa kanila. Depensa ni Arthur, na mas mahalaga sa kanya ang kaligtasan ng kanyang pamilya kaysa sa digmaang ito. Nagpasalamat siya dahil hindi nila isinama ang kanyang kapatid sa gulong. Pero hindi ibig sabihin nito na kailangan nilang sumabak sa labanan at ipagsapalaran ang kanilang buhay, at naintindihan ni Sylvie ang ibig sabihin ni Arthur. Pero umaasa si Arthur na naiintindihan nila ang pinagdadaanan niya bilang kanilang anak. Sinabi ni Sylvie na mahirap para sa kanila na mapansin ito, na alamin ang katotohanan, ngunit sinusubukan nila ang kanilang makakaya. Nagtaka si Arthur na nagtanong kung kailan eksaktong nalaman ni Sylvie kung sino siya. Nagulat si Arthur nang sagutin ni Sylvie na palagi niyang alam ang katotohanan. Masyado lang siyang bata noon para maunawaan ito. Sa katunayan, naririnig na niya ang kanyang mga iniisip mula nang siya ay ipanganak. Nakaramdam ng hiya si Arthur na may halong pagtataka, na kung naririnig ba niya ang bawat isa niyang iniisip, dahil sumasagot lang siya kapag direktang tinatanong. Sumagot si Sylvie na para sa kanya, ang pakikipag-usap sa kanyang isipan ay parang direktang pakikipag-usap sa kanya ng harapan. Natutunan niyang itago ang ilang iniisip, ngunit hindi niya masabi kung ganoon din si Arthur. Tinanong siya ni Arthur na kung alam niya. Ngumiti si Sylvie, kung ang tinutukoy niya ay ang kanyang patuloy na emosyonal na pagkagulo tungkol kay Tessa. Nainis si Arthur, dahil hindi pa rin siya sanay sa maraming bagay. Biglang nagsalita si Sylvie ng seryoso kay Arthur, na malapit na silang lumaban. At inaalala ang sinabi ng kanyang lolo sa kanya noong pagsasanay, bagaman malayo pa siya sa tunay na antas ng isang Asura, dumadaloy sa kanya ang dugo nito, na kahit kaya niyang lumaban sa tabi niya, hindi siya immortal. Ang pinakamainam na paraan upang mabuhay ay ang umasa sa isa't isa. Sinasabi niya ito dahil may isang bagay siyang itinago sa kanya at ngayon lang niya nalaman, siya lamang ang tanging taong mapagkakatiwalaan niya ng kanyang buhay. Hinaplos ni Arthur ang ulo ni Sylvie at sumang-ayon sa kanyang mga sinabi. Idinagdag niya na siya ang nagpalaki sa kanya mula pagkasilang, kaya dapat alam niyang maaari siyang magtiwala sa kanya sa anumang bagay. Ngumiti si Arthur nang pasalamatan siya ni Sylvie. Habang masaya si Sylvie, naisip ni Arthur na ito ang unang pagkakataon sa buong buhay niya na natakot si Sylvie. Talagang labis siyang nababahala sa digmaan. Nagtataka si Arthur na kung kailan ito naging ganoon katalino. Simula pa lang sa Aphytes, marami na siyang naging pagbabago. Hindi na lang banggitin ang mabilis na paglaki ng kanyang ego. Tugon ni Sylvie, na palagi naman siyang magaling sa pag-aaral. Bakit daw kaya iniisip ni Arthur na lagi siyang nasa ibabaw ng kanyang ulo? Yamakap siya kay Arthur at sinabing ginagawa niya yun para magkaroon ng mas magandang access sa kanyang mga iniisip. Tumingala si Arthur at naisip na may karapatan si Sylvie na mag-alala, lalo na kung totoo ang sinabi ni Winsome. Iniisip niya na bukod sa mga barko ng kalaban, pati na rin ang mga eksperimento ni Argona ang maaaring sumalakay sa kanila, mga mages na may dalisay na dugo ng Asura sa kanilang mga ugat. Naputol ang kanyang iniisip nang biglang may tumawag sa kanyang pangalan. Nainis siya nang nakita niya si Alder, at sinabi niya na ito ba ang magiging bagong normal, ang basta na lang pumasok nang hindi man lang kumakatok o nagbubukas ng pinto ng maayos.
Sinabihan siya ni Alder na kailangan niya ng isang bagay mula sa kanya, na inutusan siya ni Lord Indrath na umasa sa kanyang sariling pagpapasya sa panahon ng digmaan, at matapos ang kanyang talumpati kanina, naunawaan na niya kung bakit na hindi dapat limitado ang kanyang kontribusyon sa paggamit lamang ng espada. Kapag hindi na siya kailangan sa labanan, makakasama niya ito sa konseho. Sagot ni Arthur, gusto lang niyang linawin ang isang bagay, gusto ba talaga nilang ipaubaya ang pinakamahalagang desisyon sa konseho sa isang 16 anyos? Sinabi ni Alder na bagaman siya ang pinakabata, hindi siya isang ordinaryong binatilyo, darating ang araw na magiging kinakailangan ang kanyang presensya sa konseho, pero hindi niya hahayaang masayang ang kanyang kakayahan sa pakikipagtalo sa konseho, may iba pa siyang mga plano sa kanya. Inis na sinabi ni Arthur, paano naman ikaw, na hindi niya magawang tumulong ng husto, kahit na malaki ang maiaambag niya sa tagumpay? Sagot ni Alder, darating din ang kanyang panahon, dahil ang labang ito ay magiging pagsisimula ng isang bagong panahon. Kung mananalo ang Deceden, lalaban siya kasama nila laban sa mga Asuras. Dagdag pa ni Alder na si Argona at ang kanyang angkan ng mga taksil at mabababang uri ay tuluyan ng babagsak, at magkakaroon sila ng access sa isang bagong kontinente. Tinanong siya ni Arthur na kung tama ba ang kanyang pagkaunawa na may kinuha si Argona mula sa kanya. Lumingon si Alder at sinabing marami silang kinuha sa kanila. Sinabi ni Arthur na wala siyang balak na matalo sa digmaang ito, ngunit kung nais nilang tulungan siya upang matamo ang tagumpay, dapat nilang pakinggan at sundin ang kanyang mga payo, dahil kaming lahat, ang mga nasa ibaba, ang lumalaban sa kanilang mga digmaan, ang pinakamaliit na magagawa ninyo ay ipakita ang respeto. Tugon ni Alder na tila hinihingi niya ang isang bagay na hindi nila kayang ibigay. Sinabi ni Alder na yun na nga, habang nagulat si Arthur sa kanyang narinig, at nagpatuloy sa paglakad, patungo sa silid ng pagpupulong. Palagi siyang nababahala tuwing iniiwan niya ang mga mabababang tao ng masyadong matagal. Ngumiti si Arthur, lumingon, at hiniling sa kanya na maghintay. Sinabi ng binata na bago niya gampanan ang kanyang tungkulin bilang isang lance, may isang bagay muna siyang kailangang gawin. Ngumiti siya nang tanungin ni Alder kung ano yun. Makalipas ang ilang araw, sa isang dalampasigan, naglalaban ang mga sundalo habang pinapanood sila ng kanilang kasamahan sa paligid. Isang lalaki at isang elf ang naglalaban bilang pagsasanay sa loob ng isang kampong militar. Habang abala ang mga sundalo sa kanilang ginagawa, may isang tao na dumaan sa kanila na nakahod. Napalingon si Arthur na may sumigaw na linisin niya ang kaldero para sa adobo. Isang babae na tagapagluto na nag-uutos, na tingnan din niya ang nilulutong sabaw at pinakbit. Napansin si Arthur ng tagapagluto, sinabi nitong parang pamilyar ang kanyang mukha. Napabuntong hininga si Arthur at sinabing hindi niya akalaing may makakakilala pa sa kanya mula sa malayo. Huminto siya sandali na naghihiyawan ng mga tao habang patuloy ang laban ng mga sundalo. Ipinakita nila ang kanilang lakas at bilis sa pakikipaglaban, kung sino ang magaling. Napatingin si Arthur sa kanila nang may pagkagulat. Iniisip niyang isa siyang kalahating elf. Sinabi ni Sylvie na hindi pa nila sila nakakaharap, masyadong marami sila. Nag-usisa si Arthur sa kalahating elf, pero sinabi ni Sylvie bago pa siya tuluyang ma-distract ng isa pang laban, na dapat muna silang magpakilala sa kapitan. Habang naglalakad si Arthur, sinabi niya na may kakaiba sa malapitang labanan, mas matindi ang bakbakan kumpara sa malalayong pag-atake. Pagdating niya sa tolda may isang sundalo ang nakabantay doon. Ngumiti si Arthur at nagtanong, kung ito ba ang tolda ng kapitan. Tinanong siya ng bantay kung anong pakay niya rito. Sa halip na sumagot si Arthur sa tanong ay may kinuha siya ng isang bagay sa kanyang bulsa. Dahil dito, nagalit ang bantay at tinanong ulit si Arthur kung ano ang pakay niya rito. Inilabas ni Arthur ang isang gintong barya. Tiningnan ito ng bantay na may pagkagulat, habang tumutulo ang kanyang pawis, nang napagtanto na niya. Kung sino ang kanyang kausap ay humingi agad siya ng paumanhin sa general. Pero sinabihan siya ni Arthur na manahimik ito, ayaw niyang lumikha ng kaguluhan sa kanyang pagbisita. Kaya panatilihin na lang nila itong lihim. Pumasok si Arthur sa tolda at sinabing matagal na silang hindi nagkikita, na sorpresa si Sylvie dahil naaalala niya ito. Biglang lumingon si Professor Glory, tumakbo papalapit sa kanya, at niyakap niya si Arthur. Masaya siyang makita ito at tinawag siyang General Lewin. Ngumiti ito at sinabing tawagin na lang siyang Vanessy bilang sagot sa pakiusap ni Arthur na tawagin siya sa kanyang pangalan. Agad siyang tinanong ni Arthur kung maaari ba siyang bigyan ng maikling ulat tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Sinabi ni Vanessy na sa ngayon,
Maliit pa ang kanyang dibisyon, mayroon siyang 20 bihasang salamangkero at 10 ekspertong long-range augmenter. Ang natitira ay mga may kakayahang salamangkero at karaniwang sundalo. Tumingin siya sa mapa at sinabing si Captain Odir at ang kanyang dibisyon ay papunta mula sa Mayburn upang sumama sa kanila. Napaisip si Arthur na hindi niya inaasahan na maglalayag ang mga barko ng kalaban hanggang sa timog. Sinabi ni Vanessa na narinig niya ang malaking plano ni Arthur, ang pag-atake sa baybayin laban sa mga demonyong Alacrian. Talaga bang sa tingin niya nagagana yon? Tanong niya kay Arthur. Pinaliwanag ni Arthur na kahit paano ay mapapabagal nito ang kanilang pagdating at kung suswertehin sila, baka may mapalubog pa silang ilang barko. Naghihinayang si Vanessa dahil wala siya doon para makita mismo ang labanan. Biglang inalok ni Vanessa si General Lewin na tikman ng alak, pero tinanggihan siya ni Arthur dahil minor de edad pa siya. Pinilit ni Vanessa si Arthur na iminom, na kung sapat na ang edad niya para lumaban sa digmaan, maaari na rin siyang uminom. Dahil dito, napilitan si Arthur na uminom ng alak. Nag-alala si Sylvie na kung matalino bang pahinain ang sarili bago ang isang laban, nilinaw niya na isang lagok lang naman yun. Sabay umubo si Arthur, sinabihan siya ni Vanessa na gusto ni Commander Virian na hikayatin niyang magtalumpati si Arthur upang mapataas ang moral ng mga sundalo. Ang tungkol dyan, tugon ni Arthur na hintayin niya muna si Captain Odir bago magsimula, dahil gusto pa nitong mag-enjoy sa kampo. Sinabi ni Sylvie kay Arthur na bilang isang bond niya, ay naiinis siya na buong kontinente ay umaasa sa kanya ng ganoon, habang si Arthur ay ngumiti sa kanya na may kaunting kalasingan. Nang palubog na ang araw ay lumabas na si Arthur sa tolda, halos tawagin siyang general ng isang sundalo, ngunit pinatahimik niya ito habang si Sylvie ay binalot siya ng kumot ni Arthur para hindi sila mapansin. Nilapitan ni Arthur ang 2 sundalo na naglalaban kanina, at tinanong kung sino ang nanalo. Itinaas ni Cedric ang kamay, pero sinabi ng kanyang kasama na minsan lang siya nanalo sa lahat ng pagsasanay nila. Tugon ni Cedric na yun pa lang ang una sa marami pang panalo. Maya-maya ay nagpakilala sila sa isa't isa, at nagpakilala siya bilang si Jonah, at ang kanyang katabi na tinawag niyang immature na babae ay si Cedric. Tinanong siya ni Jonah kung bagong kasali ba ito. Sumagot siya na pwede niyang sabihin na ganoon, at tawagin siyang Arthur. Sinabihan ni Jonah si Arthur na kung pagbabatayan nila ang takbo ng mga pangyayari, mukhang marami pa silang laban na may enjoy ngayong gabi. Lumapit ang isang sundalo na babae at pinuri si Cedric sa kanyang laban. Sinabi ni Cedric na yun ang narinig niya sa iba, habang si Arthur ay naaaliw sa laban. Samantala, si Jonah ay alam niyang sulit ang lahat ng kanyang pagsasanay, at nagpasalamat si Cedric doon. Napansin ni Sylvie na tila napakalapit na ang mga bagong recruit sa isa't isa at sobrang bilis pa. Habang si Sylvie ay nabibigatan sa ginawa ni Arthur sa kanya, tugon ni Arthur mukhang higit pa sa pagiging malapit ang dalawa na yun. Biglang may lumapit na sundalo kay Arthur, na tinawag siyang isang probinsyano at inasar pa niya ito. Nagtaka si Arthur, na kung mukha ba talaga siyang isang probinsyano. Tumayo si Cedric na may galit, na tigilan na ni Herrick ang pananakot sa mga baguhan. Dapat ay lumaban ito sa kapantay niya. Sinabi naman ni Arthur na ayos lang yun dahil nagkasiyahan lang ang mga ito. Ngumiti si Herrick na may mapanuyang, na gusto lang niyang bigyan ng payo ang baguhan. At nagpakilala sila sa isa't isa, sabay tinuruan ni Herrick si Arthur ng isang tip. Biglang hinila si Arthur ni Herrick, mabilis siyang sumuntok at nagpaalala na huwag niyang ibaba ang kanyang depensa. Nagulat ang lahat sa ginawa ni Herrick kay Arthur. Nagulat si Herrick sa kanyang suntok dahil hindi niya napatumba si Arthur. Habang si Arthur ay medyo lasing na at nagtanong kung ano ang nasa loob ng plus kit ni Vanessa, napangiti si Herrick na may pang-aasar at sinabing maswerte si Arthur dahil nagpipigil siya. Kung hindi, baka tuluyan na siyang napalipad. Sumugod si Herrick ng buong lakas, at sinabi niya na hindi siya kaawaan ng mga hayop na Alacrian. Hinawakan lang ni Arthur ang kanyang mukha, ngumiti sabay umatake ng isang suntok, at sinabing tatandaan niya ito. Lumipad palayo si Herrick habang nagulat ang mga sundalo sa mga pangyayari, at naghiyawan pagkatapos nakita nila si Herrick na nakahandusay sa lupa. Napatingin si Arthur sa kanyang kamao at nag-isip, hindi siya gumamit ng mana. Pero bakit ganoon kalakas ang suntok niya na lumipad ito sa malayo? Kailangan pa ng taong ito ng maraming pagsasanay. Lumapit ang isang dalaga at sinabing gusto niyang bugbugin sana si Herrick, pero mukhang hindi na kailangan. Habang si Herrick ay nagpapaliwanag na nadapa lang siya at hindi iyon kasali. Ngumiti ang babae na may mapanuyang,
at sinabing mas sanay siya sa laban gamit ang sibat. Mas magiging masaya siya kung gagamit din ito ng sandata. Pinaliwanag ni Arthur na inaayos pa ng panday ang kanyang espada kaya hindi niya magagawa. Habang may sumigaw na minamaliit si Arthur, nag-utos si Nefia na bigyan si Arthur ng espada na bagay sa kanya. At may nagtapo ng espada sa kamay ni Arthur. Tumingin sa kanya si Nefia na naglabas ng mana sa kanyang katawan, at tinanong kung handa na siya. Sumugod agad si Nefia na sobrang bilis, nasangga ito ni Arthur, at sinabi na medyo padalos-dalos ito. Muling umatake si Nefia ng isang mabilis na pag-atake, ngunit napansin ni Nefia na hindi siya basta-bastang baguhan. Hinarang ni Arthur ang kanyang atake at naisip na ang kontrol nito sa mana ay napakaganda, isang ganap na ibang antas kumpara kay Herrick. Ngunit naisip din niyang kulang ito sa karanasan sa tunay na labanan. Ginamit ni Arthur ang pagkakataon para atakihin niya ang paa ni Nefia. Kaya napaatras ito sa malayo, nainis si Nefia at pinaatras silang lahat dahil gagawa siya ng isang cage na arena. Sinabi ni Arthur sa kanya na isang magkaibigang duelo lang ito, hindi labanang hanggang kamatayan. Galit na tumugon si Nefia na hindi, at sinabi na ito ay paghahanda para sa digmaan na paparating. At nagcast siya ng isang mahika sa lupa at sinabing walang bawal sa digmaan. Mula sa lupa, nagsimulang tumubo ang mga haligi na nagsilbing harang sa pagitan ng mga mandirigma at ng mga nanonood. Napaisip si Arthur na wala ring namang kulungan sa digmaan. Naalala niya ang kanyang nakaraang buhay na napansin niyang nagiging kampante ang mga tao sa presensya ng isang makapangyarihang kalaban. Dahil dito, sumang-ayon si Arthur sa kanilang labanan. Sumugod si Arthur ng mabilis. Iniisip na ang mga sundalo ay umaasa sa mabilis na tagumpay kapag may isang mandirigmang may ranggong lance o mas mataas sa kanilang hanay. Sa kanyang isip, ang kinalabasan ng digmaan ay nagaganap sa mga duelo ng mga hari. Ang kapalaran ng mundo ay nasa balikat ng iisang tao. Naisip niyang ang mga mamamayan ng bawat bansa ay namumuhay ng hiwalay sa realidad ng pagbabago. Walang kakayahang baguhin ang kasalukuyang kaayusan. Pero ganoon yun sa kanyang nakaraang buhay. Para sa mga sundalong ito, ang pagkakaroon ng isang lance sa kanilang hanay ay nagbibigay sa kanila ng kumpiyansa sa mga darating na laban. Naisip niyang sa dami ng mana sa mundong ito, mas madali ang patawarin ng mga pagkakamali kumpara sa kanyang dating mundo. Ang mga mandirigma rito ay nakatuon sa pagpapalakas ng sarili, hindi sa pagwawasto ng kanilang kahinaan, kahit siya mismo ay nagkamali noon, hanggang sa sapilitan itong itinama sa kanya ng Asura sa Aphetes. Maya-maya, biglang may tumunog na kaldero. Habang sinasabing handa na ang hapunan pumunta agad habang mainit pa at ang lahat ay pumila, nagulat si Nefia nang iniabot ni Arthur ang kanyang kamay at sinabing maganda ang laban. Habang si Nefia ay nahihiya na sumang-ayon sa nangyari, sumigaw si Cedric kay Arthur, sinabihang bilisan niya kundi mauubusan siya ng nilagang pagkain. Lumabas mula sa kanyang kumot si Sylvie at sinabing gusto rin niyang kumain. Habang nagpapahinga ang mga sundalo masaya silang kumakain at nagkakantahan. Sinabi ni Arthur na magaling makisama si Cedric sa lahat. Sumagot si Jonah na ganoon na siya mula pagkabata, pero may mga problema ang kanyang pamilya, kaya kinailangan niyang alagaan ang kanyang mga kapatid mag-isa. Umupo si Arthur sa tabi niya at tinanong kung yun ang dahilan kung bakit siya sumali sa digmaan, kung dahil ba ito sa kanyang pamilya. Kinumpirma ito ni Jonah at sinabing kahit gaano pa siya tinulungan, ayaw niyang magkaroon ng utang na loob kaninuman, kahit sa kanya. Tinitigin siya ni Arthur at sinabing, malinaw naman, na ang tanging nagawa niya ay sumali sa hukbo at ipagsapalaran ang kanyang buhay upang protektahan siya, kung tama ang kanyang iniisip. Biglang namula ang pisngi ni Jonah, at nauutal sa kanyang mga sinabi. Depensa niya hindi naman ganoon dahil wala naman siyang gusto dito. Tumugon si Arthur na may pangangansyaw, na wala naman siyang sinabi na gusto niya ito, dahil dito napahiya si Jonah. Lumapit si Cedric sa kanila na mukhang lasing at tinanong kung kailan pa sila naging ganoon ka-close, at nagulat si Jonah sa kanyang pagdating. Nang sinubukan ni Arthur na magsalita, ngunit agad na tinakpa ni Jonah ang kanyang bibig, at nagpaliwanag na usapang lalaki lang ang kanilang kwentuhan, nainis si Cedric nang narinig niya ang babae na mahabang buhok, na sa tingin niya, medyo cute ang isa sa mga conjurer doon. Dahil dito, nagselos si Cedric na hindi niya alam na mahilig siya sa mga babaeng may mahabang buhok, at sinuyo agad siya ni Jonah habang si Arthur ay natutuwa sa kanila. Iniisip niya na maganda ang maging bata. Lumapit ang tagapagluto mula sa likuran na nakatawa, at nagtanong kung gaano kasarap ang pagiging bata. Nakita niya ang laban nito kanina, pero ang mas mahalaga,
nakita rin niya kung paano ito lumabas mula sa tolda ng Kapitan Glory. Ipinatong niya ang kamay niya sa balikat ni Arthur, at tinanong kung tutulungan ba siya nito na magunat ng kanyang matandang buto. Pilit na tumawa si Arthur. Si Sylvie ay nakaramdam ng galit, habang pinag-uusapan si Arthur ng mga sundalo kung sino siya. Kinamot ni Arthur ang kanyang ulo, at sinabing wala siyang problema doon. Pero baka dapat alamin ko muna kung sino ang may galit sa akin. Sumagot ang tagapagluto na hindi siya nagalit, kundi na curious lang. Ipinakilala niya ang sarili bilang Chef Astra, at sinabing isa lamang siyang ordinaryong kusinir na nagluluto araw-araw. Nagulat si Arthur sa kanyang nakita. Simple lang tagapagluto ang sabi nito, pero bakit parang ang hirap paniwalaan yon? Habang naghahanda sila sa labanan, iminungkahi ni Astra kay Arthur na magbigay sila ng palabas para sa mga sundalong kinakabahan bago pa sila tuluyang magpanik. Napabuntong hininga si Arthur, mabilis na umatake si Astra at nagbiro na sana raw ay dahan-dahanin siya nito dahil matanda na siya. Nanlaki ang mga mata ni Arthur sa gulat, na bahagya niyang nablock ang unang atake ni Astra at naramdaman niya ang lakas nito. Ngumiti si Astra, na tama ang hinala niya, kaya umatake siya agad. Sinabi niya kay Arthur na hindi siya isang ordinaryong bata lang. Kahit ganun, ay naiwasan niya ang atake ni Astra. Tugon ni Arthur na siya ay isang ordinaryong bata lang, katulad niya na isang simpleng tagapagluto lang din, at umatake siya ng isang hiwa kay Astra. Ngunit naiwasan niya ito. Sumagot siya kay Arthur na may punto ito. Na kung curious siya, maaari niyang tanungin ang mga sundalo tungkol sa kanya. Marami sa kanila ang naging estudyante niya noon. Habang nagpatuloy ang kanilang labanan ay tinanong siya ni Arthur na kung isa ba siyang guro sa Cyrus. Tugon ni Astra na mas pipiliin pa niyang lunukin ng isang galon ng fire sand kaysa magturo sa akademyang yun. Umilag si Arthur at sinabing dati siyang estudyante roon. Patuloy nilang ipinakita ang kanilang bilis sa laban. Sinabihan niya si Arthur na alam na niya kung gaano kayayabang ang mga estudyante roon. Sumang-ayon si Arthur tungkol doon, kaya hindi na siya makipagtalo pa. Sinasabi ni Astra habang umatake, na matapos ang digmaan laban sa mga elves, nagpasya siyang magturo sa Lancelot Academy. Sumagot si Arthur, na yun ang pinakamahusay na paaralan para sa sinumang nais maging isang elite na sundalo. Habang sinangga ni Astra ang atake, sumang-ayon siya na totoo yun. Maliban na lang sa katotohanang matapos ang digmaang ito, bumaba ang mga pamantayan para sa mga nais pumasok. Lahat ng sundalo ay nakatingin sa kanila at namangha. Sinabihan niya si Arthur na dahil napakatiwala siya sa sarili, bakit hindi na lang siya ang magdesisyon kung sino ang panalo. Pinatahimik siya ni Arthur at sabi niya na ang kanilang digmaan laban sa mga Alacrian ay dapat na nagdala ng medyo maraming bagong estudyante para maging Lancelot. Dagdag pa ni Arthur habang umaatake, na kung ano ba talaga ang ginagawa niya roon bilang isang simpleng tagapagluto. Sumagot si Astra na mas mabuting ikwento yun habang umiinom ng ilang bote ng alak. Nagtanong si Astra kay Arthur na kung bakit patuloy itong nagpipigil sa kanyang sarili. Nagulat si Arthur at napahinto. Sinabi niya na ang paggamit ng anumang mahika maliban sa basic enhancement sa isang kapanapanabik na laban ay isang kawalang galang, at saka pa lang sila nagsisimula makilala ang isa't isa. Nainis si Astra at sinabing matalino ang mga salitang yun mula sa isang napakabata pa, at inalok siyang ipakita sa mga sundalo ang mga bagay na hindi nila matututunan sa loob ng klase, habang naglalabas na siya ng isang matinding mana sa kanyang katawan. Biglang lumitaw ang isang malakas na mana sa paligid niya. Nagimbal ang mga nanunood sa malakas na bugso ng enerhiya, napamura ang isang sundalo, na kung ginamit man niya kahit isang bahagdan lang ng kanyang tunay na lakas sa isang klase, tiyak na matagal na siyang tinanggal mula roon. Ngumiti si Arthur, hinigpitan ang hawak sa kanyang espada, at naisip na sapat na ang 40% ng kanyang mana. Lumitaw ang isang malakas na mana sa paligid niya. Napahanga si Astra, at nagtanong kung ano ang ginagawa ng isang may talento tulad niya rito. Habang naglalakad siya ay nabiyak ang mga lupa dahil sa lakas, at tinanong niya kung bakit pa siya pupunta sa Cyrus kahit na may ganoong kakayahan gamit ang espada. Sabay itinaas niya ang kanyang espada upang umatake. Tinitigan siya ni Arthur na kalmado, dahil kaya na niyang hawakan ang espada. Kasabay nito ang pagtagpo ng kanilang mga espada, at sinabi ni Arthur na kailangan lang niyang hasain ang kanyang mahika. Sinabi ni Astra na hindi pa niya ito naisip noon. Habang patuloy silang naglalaban gamit ang kanilang lakas at bilis, naisip ni Arthur na lumalaban ito na parang isang bihasang mandirigma. Pinanood sila ni Jonah na may pagkagulat,
at sinabing hindi niya akalain na madalas magminti si Madam Astra. Nanlaki ang mata ni Cedric, at sinabing pakiramdam niya ay parang nakikipaglaban si Madam Astra para sa kanyang buhay, habang si Arthur ay parang hindi man lang nahihirapan. Habang pinagmamasdan ni Arthur si Astra, naisip niya na maingat ang bawat kilos nito at susugod siya ng bigla. Nagulat si Arthur nang mabilis itong nakarating sa kanyang likuran, at naisip niya ang ginawa ni Astra ay isang patibong. Halos hindi niya naipagtanggol ang kanyang sarili. Sabay ginamit niya ang kanyang lakas at nagkaroon ng isang malakas na agos na enerhiya sa paligid. Nagsimulang mabasag ang kanyang espada. Napatingin si Astra sa kanya sa gulat nang tuluyang mawasak ang espada. Nadismaya si Arthur at ngumiti. Sinabing ito na ang kanyang pagkatalo kay Chef Astra. Habang hindi makapaniwala si Astra sa nangyari, pinanood siya ni Astra na umalis, at sinabing hindi niya matanggap na natalo lang siya dahil sa mababang kalidad ng espada. Lumapit si Arthur sa isang sundalo at sinabing bibigyan niya ito ng bagong espada, kasabay ng isang paghingi ng paumanhin. Sandaling natahimik ang lahat, na ikinabahala ni Arthur ang mga pangyayari, hanggang may isang pumalakpak na kanyang ikinagulat. Dumating si Professor Glory, at sinabing maganda ang laban, dagdag pa niya na tapos na ang palabas. Ngunit kakasimula pa lang ng gabi, dapat nilang sulitin ang gabing iyon hanggang umaga, isang utos iyon. Nagsaya ang lahat ng mga sundalo, biglang lumapit ang isang sundalo sa kanila at mayabang na sinabi, na napakahirap umiwas sa kanilang pabayaan na pag-atake. Sinubukan nila siyang hikayati na sumabak sa laban kay Astra o sa isang bata, at tatawagin nila ito agad. Dahil dito, nagpawis siya sa takot, biglang tinawag ng Blondie si Madam Astra pero pinigilan siya ng sundalong mayabang, at pinatahimik ito habang nagtatawanan ng iba. Biglang dumating si Cedric na lasing, at sinabing siya naman ang lalaban kay Arthur sa susunod, na ikinagulat ng mga sundalo na naroon. Pinulot siya ni Jonah at sinabing na nakainom na siya ng sobra. Sinabihan siya ni Cedric, na naniniwala siyang kaya niyang manalo. Sumagot si Jonah na naniniwala ito na kaya niyang manalo, habang ang tatlong sundalo ay pinapanood sila bilang isang kasintahan na nagtatalo. Dahil dito, masaya silang tinitingnan ni Arthur. Biglang lumabas si Sylvie at sinabing mukhang nasiyahan siya sa laban. Sumagot si Arthur na bihira siyang makahanap ng isang karapat-dapat na kalaban, ngunit sa tingin niya, magbabago na yun sa lalong madaling panahon. Naisip niyang magiging masaya rin kung maging isang ordinaryong sundalo siya kahit sa loob ng ilang araw lamang, upang maranasan ng simpleng buhay at ma-enjoy ang maliliit na bagay. Natawa siya nang sabihin ni Sylvie, na hindi bagay sa kanya ang salitang ordinaryo ngunit marami na silang pinagdaanan, kaya dapat nilang pahalagahan ang maliliit na bagay. Tiningnan siya ni Sylvie ng malamlam, at sinabi nitong dapat magsimula sila sa kanyang kahangahangang laban kay Astra. Inilahad ni Sylvie ang kanyang paa at humiling ng binti ng baka. Napaisip si Arthur, at tinanong kung yun talaga ang tunay niyang pakay. Sabay iniabot niya ang pagkain at binati siya na mahusay itong nanahimik ngayong araw, habang masaya si Sylvie na kumakain. Biglang lumapit sa kanya si Astra, na kanyang ikinabigla. Sinabing baka lasing lang siya, o baka pinapakain niya ang kanyang jacket. Napakamot si Arthur sa ulo at tumawa, na tinabi lang niya ito para mamaya. Nag-toast sila ng kanilang mga baso upang ipagdiwang ang kanilang matinding laban. Habang umiinom si Arthur, sinabi ni Astra na baka nagkamali siya tungkol sa Cyrus. Sumagot si Arthur na kailangang bigyan ng kredito ang kanyang mga kasamahan at mga guro na tumulong sa kanya. Tumawa si Astra at sinabing nagsasalita siya na parang isang matandang lalaki. Biglang dumating ang isang sundalo, tumatakbo at tinawag siyang general. Dahil dito napaluwa si Arthur sa kanyang iniinom at nagulat si Astra. Tiningnan siya ni Arthur ng masama na may kalasingan, kaya agad itong nagbago at tinawag siyang sir sa halip. Napabuntong hininga si Arthur, nang sabihin ng sundalo na kararating lang ni Kapitan Odier, ngunit wala pa rin si Kapitan Glory at hindi siya makita. Tumayo siya at sinabing siya na ang maghahanap dito, habang tinitigan siya ni Astra na may pagkalito. Nagtaka si Astra kung bakit siya tinawag na general. Sinabi ni Arthur, na iyan ang kanyang kwento, mukhang isang ang matinding kwento, tugon ni Astra, at sumang-ayon si Arthur, na para sa isang panahon na may mas maraming alak. Habang naglalakad palayo sa kampo, at hinanap si Professor Glory, tumingala si Arthur, nakita niya si Professor Glory sa ibabaw ng bangin. Sinabihan niya ang sundalo na siya na ang magdadala sa kanya, habang ang sundalo ay nabahala dahil kay Captain Oder. Ngumiti si Arthur sa kanya at sinabing na ayos lang, wala namang kailangang madaliin,
At lasing na rin siya para makipag-usap sa isang tao. Iniutos niya na iparating kay Kapitan Oder na magkikita sila kinabukasan ng umaga. Sumang-ayon ang sundalo at umalis. Tumingala si Arthur, at sinabihan siya ni Sylvie na baka maistorbo nila si Professor Glory. Tugon ni Arthur na ayos lang ang lahat, kailangan lang niyang siguraduhin na nasa maayos na kalagayan ang kanyang magandang nasasakupan. Nagsimulang lumitaw ang mana sa paligid niya, at lumipad siya sa himpapawid gamit ang wind magic. Lumapag si Arthur malapit sa kanya at naglakad siya patungo kay Glory. Nang biglang iniabot sa kanya ni Glory ang isang inuming alak, inalok siya na kung gusto ba niya uminom. Dahil dito, tinanong niya si Glory kung dapat bang uminom ang isang tanod. Tugon ni Glory na siya pa ang nagsalita na isang general, na may namumulang pisngi na kakulay ng isang hinog na kamatis. Naiinis si Arthur, at bigla niya itong kinuha ang inumin sabay nilagok. Pagkatapos umupo si Arthur sa tabi niya. Huminga ng malalim si Glory at tinanong niya si Arthur kung kaya nilang manalo sa digmaan. Tugon ni Arthur, na hindi ako ganap na sigurado. Napatingala si Glory habang sinasabi ni Arthur na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang matiyak ang kanilang tagumpay. Masayang iniisip ni Glory, na kahit nakalahati lang ng edad niya si Arthur, nakakapagbigay pa rin ng kapanatagan ang kanyang mga salita, at mukhang kaya niya talagang gawin ito. Malungkot na sinabi ni Arthur na marami na siyang mga taong binigo noon at ayaw niyang mangyari yun muli. Tinanong siya ni Glory na kung ang tinutukoy niya ay ang nangyari sa akademya. Sa kanyang isipan, nagliliyab ang gusali, maraming nakahandusay at sugatan. Nagtanong si Glory sa kanya na kung ano na ang nangyari sa akademya. Sinabi niyang si Tessa ay halos wala nang naaalala mula sa mga pangyayaring iyon. Sina Curtis at Kathleen naman ay nagkukunwaring walang nangyari, na parang ayaw nilang tanggapin ang katotohanan. Sinabi sa kanya ni Glory na anuman ang nangyari ay tapos na yun. Ang pag-alam dito ay magdudulot lang ng sakit sa kanya. Tiningnan niya si Glory at sinabing kailangan niyang malaman ng lahat, na dapat ay tinanong na niya noon pa, ngunit patuloy siyang gumagawa ng mga dahilan. Dahil dito, naalala ni Glory ang araw na yun, maraming sugatan at patay sa paligid. Sinabi niya na ang unang natagpo ang patay ay si Dorothea mula sa Public Moral Committee. Sinabi rin niya na si Theo ay malubhang nasugatan, ngunit hindi siya nakaligtas sa kabila ng pagsisikap ng mga manggagamot mula sa Adventurers Guild. Habang si Arthur ay hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Sinabi niya kay Arthur na yun ang kanyang unang nakita noong dumating siya doon. Tinanong siya ni Arthur kung ano ang nangyari kina Fairith at Claire, kung nakaligtas ba silang dalawa. Sinabi ni Glory na si Fairith ay malubhang nasugatan, at ang pamilya ni Claire ay kasing lihim pa rin ng dati. Sinabi sa kanya na buhay pa si Claire, pero hindi niya alam ang kondisyon nito. Yumuko si Arthur at sinabing naintindihan niya, at ang importante ay buhay pa siya. Tumingin sa kanya si Glory, pero agad ding umiwas. Sinabihan siya ni Arthur na magpatuloy ito. Sinabi niya na si Kai ay isa sa mga revolusyonaryo na nakipagtulungan kay Drainev at Vitra. Ngunit siya ay nawala kasama ang iba pang nakamaskarang tauhan, kasama si Elijah. Nanlaki ang mga mata ni Arthur sa pagkabigla. Dagdag pa ni Glory na sa huli, 5 traidor ang nahuli, ngunit 30 ang nakatakas. Naisip ni Arthur na ang pag-alam sa buong katotohanan ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong pag-isipang mabuti ang lahat. Palagi niyang nahuhuli ang sarili niyang nakakalimot sa kanyang nakaraang buhay. Paunti-unti, ang kontrol ng kanyang dating sarili ay humihina. Binibigyan siya ng pagkakataong maging sino mang gusto niya sa mundong ito. Ngunit sa sandaling iyon, gusto niyang bumalik sa dati niyang sarili. Naisip niya na gusto niyang bumalik sa pagiging malamig at mapanuri ang dating siya na nagbigay sa kanya ng lahat ng emosyon. Ngunit naging di matinag, ilang tao pa kaya ang kakilala niya? O nakilala lang ngayon, ang mamamatay dahil hindi niya sila nailigtas? Ilan pa kaya ang makakaligtas sa digmaang ito? Sinabi ni Glory na hindi niya may iligtas ang lahat, ngunit binago niya ang lahat. Kung alam ba niya ito, kahit ilang taon pa lang siyang nagtuturo doon, alam niyang napakalakas ng mga tao mula sa Cyrus, at makakabangon silang muli mula sa lahat ng nangyari, ngunit kung wala siya, wala silang babangon ng muli. Nailigtas ni Arthur ang paaralan, ngunit nahigit pa sa kaya niyang makita para sa sarili nito. Sinabi ni Arthur sa kanya, na hindi yun totoo. Hindi siya sumang-ayon kay Arthur dahil banigo niya ito. Naalala niya noong nahulog siya sa bangin sa Widow's Crypt, wala siyang magawa, hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa kanyang mga estudyante. Talagang inakala niyang namatay na ito. Pero magaling siya, nakabalik siya sa kabila ng lahat, at sa Cyrus,
Ang apoy na nakita niya sa kanya at sa iba pang mga batang ipinagtanggol ang akademya ay lakas na hindi pa niya kailanman nakita noon, na kailangan niyang maging matatag para sa mga sundalo, pero natatakot siya. Tumahimik si Arthur at kinausap si Sylvie, hiniling niya na bantayan ang kampo para sa gabi. Pumayag ito at nagbago ng anyo bilang isang dragon. Napatingin si Glory sa kanya nang may pagkagulat. Tumayo si Arthur, iniabot ang kamay sa kanya, at inalok siyang sumama na kakasimula pa lamang ng gabi, at ang kanyang mga sundalo ay walang balak magpahinga hanggang umaga, bilang kanilang nakatataas, tungkulin nilang sumama sa kanya. Kinaumagahan, masayang binati ni Glory ng magandang umaga ang general, habang tulog pa ito sa kalasingan kagabi. Napabalikwas si Arthur sa inis, at inutusan niya si Glory bilang kanyang nakatataas. Isauli ang kumot at hayaan siyang matulog. Sinabi ni Glory na hindi niya magagawa yon. Inihagis niya sa kanya ang mga dokumento at sinabing siya mismo ang nagtakda ng pulong kay Kapitan Oder ngayong umaga. Lumabas siya ng tolda at sinabi niya kay Arthur maghugas siya ng mukha at basahin ito bago siya makipagkita sa tolda. Naisip ni Arthur kung paano niya magagawa ang lahat sa tamang oras bago ang pagpupulong. Biglang lumitaw si Sylvie sa anyong dragon sa likuran niya at sinabing napakawalang saysay ng kanyang gabi. Nagulat si Arthur ng sobra, at hinawakan ang ulo at sinabi niya kay Sylvie na magdahan-dahan lang ito. Dahil tila mabibiyak ang kanyang ulo sa sakit, tinanong niya kung ano ang nangyari kagabi. Sumagot si Sylvie, na kung hindi ba niya natatandaan ang lahat, na kinaladkad niya ang kanyang lasing na katawan pabalik doon upang iligtas siya sa hindi pinag-isipang mga kahihinatnan. Ngumiti si Arthur at tinanong, maliban doon, kung kamusta ang pagbabantay sa gabi, kung maayos ang lahat. Kinumpirma naman ni Sylvie at sinabing may makapal na hamog na bamalat sa kanlurang baybayin, ngunit wala siyang namataang kahit isang barko ng kaaway. Hindi siya lumipad ng mas mababa dahil natatakot siyang makita. Sinimulan siyang simuti ng dragon at sinabi na kailangan niyang maligo. Naglalakad si Arthur na may daladalang bante ng mga papel patungo sa pagpupulong. Nadaanan niya si Cedric at Jonah na nanguha ng panggatong. Biglang natigilan sina Cedric at Jonah at agad na tumindig sa atensyon. Kumaway sa kanila si Arthur bago siya pumasok sa tolda. Pagpasok ni Arthur agad siyang ipinakilala ni Glory sa kapitan bilang si General Arthur Lewin. At pinakilala din ni Glory ang kapitan na si Oder sa 2nd Division. Nagkumustahan ng dalawa bilang pagbati sa isa't isa. Habang tiningnan si Arthur ng kapitan na may panghahamak, agad tumalikod si Kapitan Oder at sinabihan niya si Kapitan Glory na ang kanyang hukbo ay naglatag ng kampo sa gubat malapit sa bangin. Ito ang pinakamahusay para sa parehong dibisyon nila na makipagkilala muna bago nila sila pagsamahin ang kanilang mga puwersa. Sumang-ayon si Kapitan Glory at sinabing mas mabuti kung magawa nila yon sa lalong madaling panahon. Ngunit tumingin siya kay General Arthur at humingi ng opinyon kung ano ang pinakamahusay na hatiin ng hukbo sakaling may umatake. Hindi sumang-ayon si Kapitan Oder na hatiin ng sundalo. Dahil ang pagpila ng kanilang mga kawal ng sama-sama upang salubungin ang pag-atake mula sa baybayin ang magiging pinakamainam. Tugon ni Glory na si General Arthur ang pinagkatiwalaan sa pamamahala ng kanilang mga dibisyon. Tiningnan siya ni Kapitan Oder na si General Lewin ay ang magiging pangunahing sandata bilang lance sakaling magkaroon ng pagsalakay. Ngunit ang mga kapitan ang nakakaalam sa kanilang mga tropa ng higit sa lahat. Dahil dito, nagalit si Sylvie sa kapitan na gusto na niyang sapakin ito. Sinabi ni Arthur na tila hindi na kailangan ang kanyang presensya doon, kaya aalis muna siya upang maghanap ng makakain para sa almusal. Tinanong siya ni Kapitan Glory kung mayroon pa siyang nais idagdag. Sandali siyang nag-isip at sinabi na kung gusto nilang marinig ang kanyang opinyon, ang pagtitipo ng lahat ng kanilang puwersa sa isang lugar ay hindi ang pinakamatalinong desisyon. Galit na sinabi ni Oder kay Arthur na sila ang huling depensa ng kanluran laban sa mga kalabang alakrayan na barko. Tinanong niya si Arthur kung saan sa palagay niya manggagaling ang pag-atake kung hindi sa dagat. Pinagsabihan ni Arthur si Kapitan na sinusubukan niya ng maging mahinahon, gaya ng sinabi niya. Inatasan siya ni Commander Virian na narito bilang paghahanda sa hindi inaasahang pinakamasamang sitwasyon, kaya mula roon ang gagaling ang kanyang pananaw. Gayunpaman, iminumungkahi niyang huwag itong ipagkamali ang kanyang kawalang interes sa maling paniniwalang hawak niya ang kapangyarihan. Tiningnan siya ni Arthur ng matalim, at tinanong kung naintindihan siya nito. Naiinis si Kapitan Oder na sumang-ayon. Lumabas si Arthur sa tolda at sinabing wala siyang layunin na makaapekto sa anumang desisyong gagawin sa pangalan ng hukbo, kaya iniiwan niya ito sa kanila.
Ngunit bigla siyang natigilan at natakot nang makarinig ng isang sigaw. Lumakad siya patungo sa mga sundalo, na lahat ay nakatingin sa takot. Sa ere, lumilipad ang isang naputol na kamay na duguan bago ito bumagsak sa lupa. Sumigaw si Arthur sa mga sundalo na maghanda para sa labanan. Dahil dito, nagkagulo ang lahat sa paghahanda sa labanan. Lumingon si Arthur kay Kapitan Oder at tinanong siya kung ang sandatang hawak ng putol na kamay ay nagmula sa kanilang kampo malapit sa bangin. Biglang tumakbo si Kapitan Oder at napamura sa nangyari, ngunit hinawakan siya ni Arthur sa kamay para pigilan. Lumingon si Oder na nag-alala at inutusan niya si Arthur bitiwan siya dahil lumalaban mag-isa ang kanyang mga tauhan doon. Sinabihan ni Arthur ang kapitan na kung pupunta siya ng mag-isa at mamamatay doon, lalo lamang nilang ilalagay ang kanilang hukbo sa mas malaking panganib. Nagalit si Kapitan Oder na kung ipinapahiwatig ba ni Arthur na pababayaan nila ang kanilang mga tauhan sa kanilang kapalaran. Lumingon si Arthur kay Glory, sa halip na sumugod ng walang ingat sa isang hindi pa kilalang labanan, iminumungkahi niya lumaban sila kasama ng mga tropa ni Captain Glory bilang paraan ng pagtulong sa inyong hanay. Karamihan sa mga tauhan ng Glory Division ay nasa maayos na formation. Hinila ni Oder ang kanyang braso mula kay Arthur at lumapit patungo kay Kapitan Glory. Tumingin si Arthur sa itaas, na hindi pa ito ang oras para magpakabayani. Habang sumusulong ang hukbo, napansin ni Arthur na sa halip na magmarcha bilang isang malaking grupo, hinati ni Kapitan Glory ang kanyang unit sa mas maliliit na pangkat. Bawat isa ay binubuo ng mga sundalong pang-infantry, mga augmenters, mga archers, at mga conjurers. Napansin niya na ang mga augmenters ay nasa magkabilang gilid upang protektahan ang mga conjurers at mga archers, habang ang mga sundalong pang-infantry ay nasa unahan, handang tanggapin ang lahat ng pinsala. Nasa likod ng infantry ang pinuno ng unit, nagbibigay ng utos at kasabayang pinuprotektahan ang mga conjurers. Kahit malapit sila sa hangganan, hindi ito mukhang isang pag-atake mula sa mga mana beast. Maaari silang mga bandido o isang revolusyonaryo na grupo na tumututol sa digmaan, salungat sa digmaan laban sa Alacrian. Ngunit may pakiramdam si Arthur na may hindi siya napapansin. Nasalubong niya si Madam Astra, tinanong niya ito kung maayos lang ba sila dito. Tugon ni Astra, na hindi na makakahingi pa si Captain Glory ng mas mahuhusay na augmenters upang bantayan ang kampo. Sinabi ni Arthur na aalis na siya, ngunit tinawag siya ni Astra at sinabing na hindi siya kailanman maaaring maging sobrang maingat. Sumagot si Arthur na umaasa siyang sinusunod din niya ang sarili niyang payo. Sinabihan ni Arthur si Sylvie na maghanda na ito. Tinanong siya ni Sylvie na kung ayos lang bang ipakita ang kanyang anyong dragon ng ganoon kaaga. Tugon ni Arthur na kailangan niyang malaman ang nangyayari ng mabilis habang si Sylvie ay naghahanda magbagong anyo. At inutusan siya ni Arthur na manatili sa pinakamataas na posibleng taas, kung saan hindi sila makita at mapagkakamalan lamang ng mga ibon. Nang lumipad sila, namangha ang lahat na nakatingin sa kanila, agad silang lumipad sa mataas na bahagi ng ulap. Sinabi ni Sylvie kay Arthur na bago sila pumasok sa labanan, dapat niyang malaman na may limitasyon ang kanyang pagtulong. Tinanong siya ni Arthur kung ang tinutukoy ba niya ay ang kasunduan niya sa Azura. Tugon ni Sylvie na binalaan siya ni Alder. Ngunit may iba pa, isang bagay na may kinalaman sa proseso sa paggising na pinagawa sa kanya ng kanyang lolo na si Indrath. Hanggat hindi pa ganap na nagigising ang kanyang aether na kapangyarihan at hindi pa niya ito lubos na nakokontrol, limitado ang kanyang pagtulong, sabay humingi siya ng paumanhin kay Arthur dahil hindi niya ito nasabi agad sa kanya. Malungkot na sinabi ni Arthur na hindi dapat siya humingi ng paumanhin sa kanya at huwag siyang mag-alala, dahil hindi niya naisip kung gaano kahalaga ang panahong iyon ng pagsasanay para sa kanya. Dapat isinasaalang-alang niya ang kanyang kalagayan. Habang nasa himpapawid sila ay nagsimula na ang labanan sa ibaba, na ikinagulat ni Arthur ang kanyang nasaksihan, na brutal na tinapos ang mga sundalo ng mga halimaw at isang matinding labanan ang nangyari. Nasabi ni Arthur na bilang isang taong nakasaksi na ng mga sorpresa ng digmaan, naisip niyang maaaring isa itong maling kalkulasyon o marahil isang lubhang mapait na estratehiya. Habang lumilipad sila sa ibabaw ng labanan, sinabi ni Sylvie kung paano nagawang makarating ng mga kaaway nang hindi namamalayan. Wala ni isang barko sa malapit sa bangin. Inutusan ni Arthur si Sylvie na lumipad pa ng mas mataas dahil nagbago ang kanyang plano. Tinanong niya si Sylvie kung kaya niyang lihim na subaybayan ang landas ng mga Alacrians patungo roon, upang malaman kung saan sila nanggaling habang siya ay sasali sa labanan.
Nagulat si Sylvie sa plano ni Arthur na kung paano may nangyari sa kanya at masyado siyang malayo para sa tulong. Sumagot si Arthur na may masamang pakiramdam siya, kahit pa kasama ang tropa ni Kapitan Glory, na matatalo sila sa labanang ito kahit pa makialam siya. Inisip na kung tama siya, hindi ito magiging simpleng digmaan ng harapan. Sinabi niyang siya lamang ang kayang lumipad papunta at pabalik. Sumang-ayon si Sylvie, ngunit idinagdag niya na kung maramdaman niyang nasa panganib ito, agad siyang babalik upang sunduin siya, kahit may malay siya o wala. Sa kabila ng kanyang pagtutol, tumalon pababa si Arthur at sinabihan siyang mag-ingat. Itinutok ni Glory ang kanyang espada pasulong at inutusan ng grupo na lumibot sa kaliwang bahagi at ang iba ay magtungo sa kanan. Iniutos niyang sumanib sa tropa ni Kapitan Oder at haraping direkta ang mga kalaban na Alacrian, isang figure ang lumitaw sa likuran niya. Agad niyang iwinasiwas ang espada at itinigil ito sa lalamunan ni Arthur. Naiinis na sinabi ni Glory kay Arthur, huwag siyang takutin ng ganoon. Nakita niya kung paano lumipad palayo ang kanyang bond at ano ang kanyang ginawa rito. Tugon ni Arthur, at paano niya iiwan mag-isa ang kanyang mahalagang tauhan. Tumingin si Arthur sa paligid at sinabing ipinadala niya si Sylvie sa isang mahalagang misyon. Sa totoo lang, napakalaking ginhawa na kasama siya sa laban. Sa isip ni Arthur, lalong lumakas ang masamang pakiramdam niya. Hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit inaasahan niyang ang kanilang mga kaaway ay magiging katulad ng Vitra, mga halimaw ng kasamaan, ngunit napansin niyang hindi sila nalalayo sa kanilang sariling mga sundalo. Maliban sa suot nilang madilim na kulay abo at pulang kasuotan, mabilis din silang bumigkas ng mahuhusay na mahika. Mahigpit hinawakan ni Arthur ang kanyang espada at hinarang ang pag-atake ng kaaway. Napaisip si Arthur, kung isa ba itong augmenter na may yellow core o silver core ang kanyang kalaban, napaatras ang kalaban ni Arthur sa malayo, at ginamit niya itong pagkakataon para umatake agad. Sa isang mabilis na atake ay nataman niya ang kanyang kalaban sa sikmura, nanlaki ang kanyang mata sa gulat. Nang napansin niyang may armor na lumitaw sa tiyan ng sundalo, napatingin siya sa kalaban at napagtanto niyang hindi iyon sariling mahika ng kaaway. Kasabay nito ang isang malakas at mabilis na pagsugod patungo sa kanya, na agad naman niya itong naiwasan. Na nagresulta ng pagkawasak sa lupa, sa isip ni Arthur, hindi pa siya nakakita ng isang taong napakahusay sa pagkontrol ng barrier. Dahil sa impact ay napaatras siya sa malayo, at inisip na magiging problema ang salamangkero sa kanya. Sumugod siya ng napakabilis, na ikinagulat ng isa niyang kaaway na nadaanan niya, para sumugod sa ibang direksyon. Ngunit may lumitaw na mga force barrier sa harapan niya at isa pang atake na nagmumula sa kanyang likuran. Ginamit ni Arthur ang kanyang earth magic para atakihin ang kalaban, at agad naman niya itong napuruhan. Napaisip si Arthur, na kung bakit hindi nito pinapalakas ang sarili niyang katawan. Mukhang bihasa ito sa pakikipaglaban bilang isang augmenter, ngunit hindi pinuprotektahan ang kanyang katawan gamit ang mana. Madali niya itong matatalo. Napansin niya ang estilo ng pakikipaglaban niya ay pareho ang iba pang sundalo. Ang ganitong pakikipaglaban ay maging walang saysay. Tumingin siya sa paligid, at nagtaka siya kung bakit sila nakahiwalay sa iba, para bang hindi sila nakikita ng iba. O baka isang ilusyon ito sa lugar. Nagcast ang sundalo ng isang barrier at sumigaw na palakasin ang kanyang buong katawan. Napaisip si Arthur, nakitang-kita niya na iba ang taktika ng kanilang mga kalaban, ngunit bakit ganito ang paggamit nila ng mana na sa napakaibang paraan? Tumingin siya sa paligid at iniisip niya na kailangan niyang malaman ang kanilang kakayahan, ang lahat ng posibilidad upang manalo sa digmaang ito. Inisip niya na mahusay ang koordinasyon ng augmenter na ito, ngunit hindi ito katapat ni Cordray. Napansin ni Arthur na mukhang bihasang manlalaban ng sundalo, ngunit bakit ang mana claws lamang ang ginagamit nila? Tumingin sa kanya ang sundalo at sinabing tama siya, wala siyang pinagkaiba sa isang ordinaryong sundalo. Nagtaka si Arthur kung sino ang taong binabanggit niya. Sa isang pag-atake ni Arthur sa kalaban, sa kabila ng barrier ay napuruhan niya ang sundalo sa likuran na bahagi. Napatingin si Arthur sa isang sundalo, at napagtanto na ang unang galaw niya ay isang peke. Ngunit nagawa pa rin itong harangan para sa totoong atake. Gayunpaman, halata ang tensyon sa kilos nito at tila nagpapahirap ito sa kanya. Nagsimula siyang umatake, iniisip kung bakit tila binabalewala siya ng lahat sa paligid niya, maging mga kaaway o kakampi.